The Boss Husband. Credit to the author. 403 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Habang dumilim ang kalangitan, napuno ang hapagkainan sa villa ng iba't ibang plato at mangkok. Dahil si Rebecca ay nagmula sa hilaga ng bansa habang si Yuna ay nagluluto ng mga southern dish, mayroong isang malusog na halo ng mga pagkaing inihanda. Dahil karamihan sa kanila ay hindi masyadong mahilig sa alak, agad silang nagsimulang maghukay ng makaupo. Kuya Gibson, ilabas na natin ang mga paputok na binili natin, biglang sabi ni Lucille habang kumakain habang nakatingin siya kay Justin na may malaking pag-asa. Si Justin na kasalukuyang ngumunguya ng chicken drumstick, ay itinaas at winagayway ang kanyang kamay habang bumubulong, anong oras na ngayon? Bakit hindi muna tayo tapusin ang hapunan? Wala bang mga gala sa bagong taon mamaya? Magpapaputok na tayo pagkatapos nito. Ngunit hindi ba dapat tayong manood ng TV pagkatapos ng gala ng bagong taon? Maging si Sheila ay nagsimulang magsalita habang kumakain pagkatapos na makawala sa mahirap na hadlang ng hindi pamilyar. Humajejek si Justin. Fine, maghihintay tayo hanggang matapos ang nakakainip na programa bago tayo lumabas para magpaputok. Nagkatinginan sina Rebecca at Yuna, pagkatapos ay sinulyapan si Justin na tila hari ng mga bata bago tumawa. Si Maria naman ay tahimik na kumakain gaya ng dati. Hindi siya masyadong excited kahit sa isang masayang bagong taon na gabi. Gayunpaman, paminsan-minsan ay kinukurot niya ang ilang karne at gulay para kay Sheila. Medyo napahiya si Sheila. Naiintindihan ni Maria na pagsilbihan ang kanyang asawa o biyenan, ngunit ang pagkurot ng mga gulay para sa isang tagalabas ay hindi isang bagay na normal na nangyayari. Gayunpaman, talagang pinahahalagahan ni Sheila ang pagmamahal na ipinakita sa kanya sa bahay. Bago pa man sila matapos kumain, nagsimula ng tumugtog sa telebisyon ang gala ng bagong taon. Pagkatapos ng opening dance performance, sunod-sunod na nagpakilala ang mga host ng event. Si Lucille ay hindi nagkaroon ng pagkakataong manood ng ganoong programa sa TV noong nakaraan. Kaya, siya ay nagbigay ng maraming pansin sa telebisyon. Bigla niyang napansin ang isang pamilyar na logo sa entablado. Ito ang logo ng Yellow International. Elder sister, bakit nandoon ang logo ng kumpanya mo? Si Yellow ba ang nag-sponsor ng event na ito? Excited na tanong ni Lucille. Bahagyang tumango si Marian. Kami ay naging mga sponsor ng kaganapan noon, mga 2 taon na ang nakalilipas. Ngunit mas malaki ang ginagastos namin ngayong taon. Ang bagong material ay ilulunsad sa merkado sa lalong madaling panahon, kaya dapat naming itaas ang aming reputasyon ng malaki sa buong bansa. Nang magsalita si Marian tungkol sa trabaho, makikita sa kanyang malamig na mukha ang pagmamalaki at pagpapasya, na naging sanhi ng pagkainteresado ng mga taong nakikinig. Ang aking manugang ay isang malayang babae. Napakaganda, nakangiting puri ni Rebecca. Oo, lubos kong hinahangaan si elder sister para sa kakayahang pamahalaan ng ganoong kalaking kumpanya. Sumasakit ang ulo ko kapag iniisip ko ito, matapat na sabi ni Lucille. Si Marian ay hindi mapagpakumbaba pagdating sa kanyang trabaho. Bakit siya dapat? She has been working so hard all these years para lang mapatunayan ang kanyang halaga bukod pa sa pagpapanatili ng pride ng kanyang yumaong lola. Gusto kong sakupin ang humigit kumulang 10 pabrika sa taong ito at higit sa 2,000 ektarya ng mga pang-industriyang lupain. Kapag nangyari iyon, si Yellow ay tunay na maiiwan na walang kakumpetensya sa bansa, kumpiyansang sabi ni Marian. Miss, huwag magsabi ng mga nakakatakot na bagay na tulad nito tuwing Zenaiken New Year. Nakakatakot talaga isipin ang sukat, nakangiting sabi niyo na habang tinatapik ang kanyang dibdib. Nakita ko ang 1 ektarya ng lupa na napakalaki na, sabi ni Sheila bago nagpout. Biglang napansin ni Maria na nasa bahay siya kumpara sa kaharap niya ang mga senior manager sa kanyang kumpanya. Hindi niya maiwasang mamula. Hindi niya napigilan ang sarili na magsalita tungkol sa trabahong ganito. Si Justin ay lihim na nakangiti sa tabi niya. Tiyak na mahirap para sa isang may bahay na tulad ni Yuna na isipin ang sukat.
Ang karaniwang ginagawa ni Marian sa kanyang kumpanya ay kakaiba sa pangunawa ni Yuna. Marahil ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang ugali ni Marian sa mga babaeng kasing edad niya. Tahimik, yumuko si Justin kay Marian at bumulong, sana walang pumunta dito para maghayganti sa hinaharap pagkatapos mong sirain ang mas maraming pamilya. Alam ni Marian na ang tinutukoy ni Justin ay ang nangyari sa Yuping Garment kanina. Nakakunot ang noo niyang sinabi, ginagawa ko ang dapat kong gawin. Kailangan ko ng mas maraming trabaho para lumawak. Hindi ako maaaring manatili na walang ginagawa para lang maiwasan ang ilang malungkot na tao. Tama ka rin. Sinasabi ko lang na dapat mong ilabas ang iyong asawa sa hinaharap kapag nag-inspection ka sa mga pabrika o kung anuman, nakangiting sabi ni Justin. Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata, ngunit naaliw siya sa mga simpleng salita nito. Natuwa siya dahil sa wakas ay naramdaman niyang may taong maaasahan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala si Yuna ng ilang plato ng kumukulong mainit na dumplings mula sa kusina. Bagamat ang ilan sa kanila ay mukhang nasira, sila ay tila sariwa sa pangkalahatan. Kumain tayo ng dumplings. Young master, mangyaring huwag ka nang bumili ng napakaraming dumpling sa hinaharap. Marami pa tayong makakain, reklamo ni Yuna. Ngumisi si Marian. Yuna, sinabi namin sa iyo na hindi namin binili ang mga ito. Isang restaurant ang nagbigay sa kanila ng libre pagkatapos na sumali si Justin sa kanilang kompetisyon. Anong kompetisyon ito? Bakit sila namigay ng dumplings? Tanong ni Rebecca dahil sa curiosity. Napangiti si Justin ng nakakahiya bago ipaliwanag kung ano ang nangyari sa labas ng dumpling restaurant. Nang marinig ng mga babae na nakalunok siya ng 88 dumplings, halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Tumigil ka na sa pagkain ng ganito. Paano kung magkasakit ang tiyan mo pagkatapos nito? Pinayuhan ni Rebecca. Hindi nagabalang ipaliwanag ni Justin na gusto lang niyang manalo ng manika para kay Marian. Hindi ko nagagawin sa susunod. Natural na hindi sasabihin ni Marian sa kanila na napansin ni Justin na nagustuhan niya ang dumpling doll dahil nahihiya siya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa loob nang magpasya si Justin na manahimik dahil ayaw niyang sisihin siya ni Rebecca. Pagkatapos ng hapunan, sinunod ni Justin si Lucille sa pamamagitan ng pagpapalabas ng lahat ng mga paputok na binili niya. Kapag siya ay tapos na, ang bisperas ng bagong taon ay maaaring sa wakas ay balot. Ang mga babae ay pagod na kasing kontento, pinaghirapan talaga nila ang pagluluto. Isa-isa silang umalis papunta sa kani-kanilang kwarto. Pinatay din ni Justin ang telebisyon bago bumalik sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Pagpasok sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Marian. Lumabas si Marian mula sa banyo na nakasuot ng manipis na puting bathrobe habang siya ay naligo. Nagulat siya nang makatanggap siya ng text ngayong gabi na. Lalo siyang nabigla nang malaman niyang galing iyon kay Justin dahil hindi pa siya nagpadala ng text sa kanya noon, lalo pa sa ganitong oras sa bahay. Halika sa rooftop. 4 na salita lang ang ipinadala ni Justin. Bahagyang kumunat ang kilay ni Marian. Ang mensaheng ito ay ipinadala 1 minuto ang nakalipas, na nangangahulugang inaasahan na siya ni Justin ngayon. May isang walang laman na rooftop, sa kanluran ng Villa. Kaunti lang ang mga paso ng bulaklak doon, kaya hindi siya kadalasang bumibisita sa lugar. Dapat ba akong pumunta o hindi? Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi. Hindi siya tagal upang makapagpasya, at naglakad patungo sa pagpapalit ng espasyo sa kanyang silid. Nagsuot siya ng simpleng thermal underwear bago nagsuot ng light orange na Martin coat. Ito ay upang protektahan siya mula sa ginaw na dumating sa gabi. Bagamat hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan nito, sigurado siyang hindi siya pipilitin nitong gumawa ng anuman. Nag-aalala si Marian, ngunit lumabas pa rin ng silid. Hindi siya masyadong nag-iingay habang naglalakad sa itaas, kaya walang nagising. Pagdating niya sa rooftop, nakaramdam siya ng matinding kirot sa mukha matapos itong tanggayan ng malamig na hangin ng gabi. Hinigpitin ni Marian ang kanyang coat, habang ang kanyang itim na buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang maladyosa, kaakit-akit na mukha ay lumitaw lalo na nakakaantig, tulad ng isang bulaklak na namumulaklak sa gabi. Nanlalabo na dilat ni Marian ang kanyang mga mata, at nakita niya ang isang pamilyar na figure na nakatayo malapit sa rehas sa malayo, naghihintay sa kanyang pagdating.
Anong kailangan mo? Mahinang tanong ni Marian pagkalapit sa kanya. Medyo kinakabahan siya dahil ito ang unang pagkakataon niyang nakatayo sa rooftop kasama si Justin na mag-isa sa gabi. Hindi lumingon si Justin. Sumagot siya, tingnan mo ang Stonegate City sa malayo. Ang mga ilaw ngayong gabi ay mukhang mas maliwanag kaysa dati. Naglakad si Marian malapit sa rehas habang pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay upang labanan ang lamig. Talaga. Hindi ko matukoy ang pagkakaiba. Iyon ay dahil nauubos mo ang iyong sarili sa pagtatrabaho na parang aso araw-araw. Hindi mo nakikita ang mga bagay na nakakainip na gagawin ng mga tao, upang maranasan ang mundo mula sa kanilang mga mata, nakangiting sabi ni Justin. Bakit tumitingin ka pa kung boring? Kumunat ang noo ni Marian. Ang view? Oo. Mukhang boring? Pero kapag may mapapanood ka, hindi na mahalaga kung ano ang tinitingnan mo, sabi ni Justin habang nakatalikod bago ngumiti ng misteryosong kay Marian. Kinabahan si Marian nang matitigan siya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Asawa, papayag ka bang yakapin kita? Biglang tanong ni Justin. Namula ang mga pisngi ni Marian. Galit na tinitigan niya ito at sinabing, Pile. Kung ito lang ang gusto mo, matutulog na ako. Kung hindi mo ako hahayaang yakapin ka, talon ako pababa mula sa ikatlong palapag na ito, sabi ni Justin. Ngumisi si Marian. Gawin mo. Lagi mong gustong ipakita ang iyong mga kakayahan. Tatalo na talaga ako. Mukhang seryoso si Justin. Hindi siya pinansin ni Marian at tumalikod bago umalis. Bigla siyang nakarinig ng ilang katok mula sa likuran. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang ihip ng hangin, parang may nawala. Tumalon ba talaga siya? Marahas na kumirat ang puso ni Marian. Mabilis siyang lumingon. Inaasahan, ang figure ni Justin ay hindi na matagpuan. Justin! Walang malay na sigaw ni Marian. Muli siyang tumakbo sa railing at tumingin sa ibaba. Biglang may sumikat na silhouette mula sa ibaba. Nang tumalon si Justin kanina, hinawakan niya ang gilid ng rehas gamit ang isa niyang braso. Itinaas niya ang sarili palik sa entablado. Ito ay isang aksyon na itinuturing ng mga tao na imposible, ngunit para kay Justin, ang pagtalon mula sa ikatlong palapag at pabalik ay isang larong pambata. Natarante si Marian matapos matakot. Pakiramdam niya ay lumabo ang kanyang paningin, ngunit hindi nagtagal ay nagpakitang muli si Justin sa kanyang harapan, hindi nasaktan sa isang ngiti. Ikaw. Halos mapaiyak si Marian sa gulat. Gusto niyang sumbatan ito ng galit, ngunit bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, nabigo siyang magsabi ng kahit isang salita. Iyon ay dahil pinalawak ni Justin ang kanyang mga braso at niyakap ang kanyang parang walang buto, malambot na katawan. Bumukas ng husto ang malaki at matubig na mga mata ni Marian. Naramdaman niya ang pagpindot sa kanyang puso, habang ang isang pamilyar na pabango ay maaaring makita sa kanyang ilong. Hindi nagtagal, naging blanko ang isip niya. Napayakap pa rin siya sa wakas, matapos na lokohin para bumalik. Dong! Dong! Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng malalaking kampana mula sa direksyon ng Stonegate City. Ito ba ay tunog ng kampana mula sa lungsod? 12 midnight na ba? Pagkatapos ay narinig ni Marian ang boses ni Justin at naramdaman ang init ng kanyang hininga sa tabi ng kanyang tainga, na naging dahilan para mahiya siya. Asawa, babe Marian, narinig mo ba iyon? Nagtatakbuhan iyon ng pagtatapos ng gabi habang nagpapahiwatig ng isang bagong araw, isang bagong taon. Nagkakilala tayo, nagtalo, nagpakasal, nag-away, nagdaan sa hirap at ginhawa, anuman ang masakit, masaya, o matamis na sandali. Anuman ang mangyari, natapos na ang taong ito. Mabilis na naunawaan ni Marian kung bakit siya hiniling ni Justin na umakyat. Hindi niya sinasadyang inabot ang kanyang mga braso patungo sa likod ni Justin at niyakap siya sa kanyang baywang. Kahit na ito ay isang magaan na paggalaw, ito ay isang yakap, totoo sa lahat ng paraan, hugis at anyo. Gusto kong ituloy ang natitirang taon kasama ka. Katulad ngayon, sa susunod na taon at bawat taon pagkatapos. Ang boses ni Justin ay naging malabo ng malapit ng matapos, dahil ang mga paputok ay nagpaputok sa malayo mula sa maraming iba pang mga bahay. Napuno ng makulay at makikinang na mga paputok ang kalangitan, nakabibinging mga tunog ng pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong ulap.
Ang liwanag na nagmumula sa napakarilag na apoy ay isang mapayapa at banayad na sandali ng dalawa. 404. Ang unang araw ng bagong taon ay karaniwang nakalaan para sa mga taong gustong bumisita sa kanilang mga kamag-anak. Dahil karamihan sa mga kamag-anak ni Marian ay lumipat sa ibang bansa, at hindi niya alam kung sino ang ilan sa kanila, taon-taon niya itong nilaktawan. Para kay Justin, ito ay mas simple. Wala man lang siyang kamag-anak. Rebecca ay orihinal na nais na dalhin si Justin sa Central City upang bisitahin si Gavin. Gayunpaman, binigyan siya ni Gavin ng kanyang malinaw na pagtanggi sa ideyang ito. Ang dahilan ay talagang simple, ang pagpayag kay Rebecca na manirahan kasama si Justin ay hinahamon na ang mga limitasyon ni Parley. Kung ang dalawa ay bumalik sa angkan ng Gibson ng magkasama, sa ganoong makabuluhang araw, maaaring magkaroon ng malaking kaguluhan tungkol dito, kung dapat pansinin ng ibang mga tao syempre. Kahit na kinilala ni Gavin si Justin bilang kanyang apo, gusto niyang iwasang masaktan ng sobra ang kanyang anak na si Parley. Si Parley ay halos garantisadong mahalal. Sa pagiging ama niya, hindi maituturing na maganda kung tumabi siya at hindi tumulong sa sariling anak. Higit pa rito, kung handa o hindi si Justin na sundin si Rebecca ay hindi nilinaw. Hindi naman maganda kung masira ulit ang relasyon nila. Si Justin sa kabilang banda ay ganap na walang malasakit. Hindi niya masyadong inisip ang mga ganitong bagay. Tinanong lang niya sina Lucille at Sheila kung may mga kamag-anak silang bibisitahin o wala, at nauwi sa pag-iling ang dalawa. Dumating si Lucille sa pamamagitan ng pagsunod kay Abbas Morgana. Siya ay ganap na walang alam sa mga bagay maliban sa patnubay ni Morgana. Si Sheila ay palaging nag-iisa. Ang kanyang mga kamag-anak mula sa panig ng kanyang ina ay naninirahan lahat sa Korea, na lahat ay nawalan siya ng komunikasyon matapos tumakas ang kanyang ina sa bahay kasama ang kanyang ama. Sa kabilang banda, ang mga kamag-anak sa panig ng kanyang ama ay namayapa na, habang wala itong pagkakaiba kung bibisita siya o hindi sa kanyang malalayong kamag-anak. Kaya, dahil walang sino man ang bumisita. Kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang karaniwang ginagawa, trabaho at pag-aaral. Sa unang araw ng bagong taon, si Lucille ay nakipagtulungan kay Marian gaya ng dati, habang si Justin ay naglaan ng oras upang pumunta sa Yellow Entertainment pagkatapos. Bagamat panahon pa rin ng Zen Icon New Year, ang mga pangunahing miyembro ng kani-kanilang kumpanya ay kailangan pa ring pumasok sa trabaho, kahit nakakaunti ang trabaho. Maaari silang dumating ng huli sa trabaho at umalis ng maaga, nang hindi sinusubaybayan ang kanilang schedule. Dumating si Justin sa kanyang opisina at umupo sa kanyang upuan. Ang kanyang desk sa opisina ay inilagay na may mga salansan ng makakapal na mga dokumento. Karamihan ay tungkol sa bagong talent show na Star of Yellow, na ilulunsad kaagad. Ito ang kauna-unahang major project na ginawa ng Yellow Entertainment. Bilang tagapag-ayos at mamumuhunan, kung ang mga nakatataas na tagapamahala ng kumpanya ay makakakuha ng pagkilala ng kanilang punong tanggapan ay depende sa kung gaano kahusay na isagawa ang proyektong ito. Si Justin ay hindi nag-alala. Walang hiya niyang tinanong si Kristen Stewart. Ang kanyang hitsura ay garantisadong magpapasikat sa Yellow Entertainment. Nang tingnan ng mga detalye ng ilang mga dokumento, hindi naramdaman ni Justin na kailangang baguhin ang anuman. Experience-wise, sina Teddy at Janet ay mas may karanasan kaysa sa kanya. Hindi na niya kailangan pang pumasok at ipahiya ang sarili. Ibinigay lamang nila ang mga dokumento bilang paggalang sa kanilang superior. Hindi nila iginiit na makakuha ng mga bagong ideya o partisipasyon mula kay Justin. Binuksan ni Justin ang computer at nakipag-ugnayan kay Oscar na may mga bisita sa bahay. Ang kasama ay tumakas din sa kanyang silid at nag-online. Dahil dito, nagsama ang dalawa para maglaro ng ilang round ng Warcraft. Nang halos mag-alas 11 na, kumatok ang pinto ng opisina niya. Tumingin si Justin sa orasan bago ipaalam kay Oscar na mag-o-offline siya. Tinawag niya ang taong pumasok. Ang taong pumasok ay si Teddy na namamahala sa administrasyon. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya. Parang may nasaksihan siyang kakaiba.
Naglakad siya pasulong at sinabing, Director Gibson, naghihintay sa labas ngayon ang sekretarya na gusto mong interviewin. Papasukin ko na ba siya? Secretary. Interview ko. Natigilan si Justin. Anong ibig mong sabihin? Kailan ko sinabing gusto kong mag-interview ng secretary? Napalaki ang bibig ni Teddy sa gulat. So hindi ka pa nagsabi ng ganyan dati. Pero sinabi sa akin ng personnel office na ang taong ito ay partikular na pinili mo mula sa maikling listahan ng mga kandidato. Kailan ko sinabing gusto ko ng secretary? Hindi ko nga alam kung saan ang personnel office. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sumimangot si Justin nang makita niyang kakaiba ang bagay na iyon. Hindi na mahalaga ngayon, Direktor, ipapayo ko sa iyo na makipagkita sa kinapanayam. Ang babae ay hindi isang ordinaryong tao. Awkward na sabi ni Teddy. Nag-isip si Justin saglit. Hindi siya natatakot sa mga halimaw o demonyo, ngunit maliwanag na dumating ang ginang para sa kanya. Hayaan mo siyang pumasok. Pinakalma ni Teddy ang kanyang sarili, na parang isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ay inimbitahan niya ang kinapanayam sa opisina. Huminga ng malalim si Justin. Ito ay walang iba kundi si Joyce na hindi pa niya nakilala mula nang bumalik ng bansa. Isinara ni Joyce ang pinto sa natural na paraan bago kumandat kay Justin sa makulit na paraan. Director Gibson, ako ang bagong aplikante para sa posisyong sekretarya, Joyce. Mapait na ngumiti si Justin. Mahal kong ginang, ano ang ginagawa mo sa oras na ito? Inilabas ni Joyce ang kanyang dila bago tumingin sa paligid ng opisina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gilid ni Justin. Sa pagkakataong ito, ako na talaga. Naparito ako para maghanap ng trabaho. Iginalaw ni Justin ang kanyang hintuturo sa kanya habang sinenyasan siyang lumapit sa kanya. Nalilito, yumuko si Joyce pababa at inilagay ang kanyang maputi at malinis na pisngi palapit kay Justin. Ang kanyang mga pouty lips ay may light-colored lipstick na inilapat, dahilan upang lumitaw siya sa kakaibang kaakit-akit. Gumamit ng dalawang daliri si Justin para bahagyang kurutin ang ilong ni Joyce. Hooray! Lumayo kaagad si Joyce nang maramdaman niya ang sakit. Pinunasan niya ang kanyang ilong sa kawalan ng kasiyahan, sinabi niya, bakit mo ako kinurot? Kahit na ang isang babae ay may pride. Bawal mo akong i-bully. Ano ba ang pinagsasabi mo? Gusto mo bang guluhin ako ng mas maraming pasanin kaysa sa mayroon ako? Malungkot na tanong ni Justin. Ang iyong ama ay may ganap na kontrol sa mga ari-arian ng Brown clan ngayon. Sa Stonegate, ang An clan na ang pinakamalakas na pangalawa lamang sa Yuan clan. Bilang perlas ng An clan, Miss Joyce, bakit hindi ka nag-e-enjoy sa isang spa, pagsasanay ng yoga, pagtikim ng lefit o kung ano paman? Bakit ka naisip ang maging sekretarya ko, sa halip? Matagumpay akong naakit sa kama. Nakakainis, bakit kailangan mong sabihin ang Ivexen, at bed, sa lahat ng oras? Ibinuga ni Joyce ang kanyang bibig sa hindi kasiyahan. Pinkish ang pisngi niya, pero parang may iba siyang natuklasan. Ano ito? Nawala na ba ang iyong ligaw at hindi maalis na pagnanasa sa mga babae? O natatakot ka ba sa iyong legal na asawa? Si Justin ay umubo ng ilang beses. Stop talking about irrelevant things. Honestly, ano ang pinunta mo dito? Nagpout si Joyce. Sabi ko naghanap ako ng trabaho. Hindi ako makakain at natutulog araw-araw na parang baboy, di ba? Lagi akong may trabaho. Ngayong nakuha mo na ako sa iyo, at naibigay ko na sa iyo ang lahat ng mayroon ako, hindi naman ako makakaalis sa tabi mo ng matagal, hindi ba? Kaya, dahil hindi ako maaaring maging isang stewardess, kailangan kong maghanap ng bagong trabaho at hindi na ako interesado. Naiinis ako sa tuwing nakikita ko ang tatay ko, ayaw ko ring makipagtrabaho sa mga mapagkunwari, kaya ikaw ang huli kong ginawa. Pero laging may ibang kumpanya. Bakit dito? Tanong ni Justin. Isang kakaibang ngiti ang pinakawalan ni Joyce. Mahal, hindi mo ba alam kung gaano karaming lalaki dyan ang nagtatangkang lumapit sa akin, isang mayayamang babae? Napalaki ang bibig ni Justin sa gulat.
Sa wakas ay naisip niya ito. Nakangiting mapait, sinabi niya, kaya kahit papaano ay nakuha mo ang opisina ng mga tauhan ng kumpanya ko na magtrabaho sa iyo, at ayusin na pumunta ka bilang isang hinirang na sekretarya. Yeah, I actually had to go through the formal proceedings. I want to see you more often. Kung ayaw mo akong maging secretary mo dahil natatakot kang Mena sa Reyna, pwede mong ayusin ang kahit anong trabaho para sa akin. Kaya kung magwalas ng sahig, maglinis ng kubeta o magpunas ng bintana. Kaya kung gawin ang lahat. Tiningnan ni Justin ang sama ng loob ni Joyce. Bagamat batid niyang sinadya nitong gawin ang aksyon, nahirapan pa rin siyang tanggihan siya. Hindi niya talaga siya kayang tretuhin na parang kanaryo at pakainin sa kulungan ng ibon. Halatang nasiyahan si Joyce sa pagkakaroon ng kalayaan dahil umalis siya sa bahay para maging stewardess noon. Ang pananatili sa Stonegate ng masunurin ay isa ng malaking sakripisyo para sa kanya. Habang iniisip ito ni Justin, mas wala siyang dahilan para tanggihan ang alok ni Joyce na magtrabaho sa tabi niya. Kung tutuusin, siya ang unang humawak sa kanyang mga bisig. Kaya mo ba talagang maging secretary? May experience ka na ba? Nag-aalinlangan na tanong ni Justin pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Seryosong tumango si Joyce. Tuwang-tuwang sagot niya, huwag mo akong maliitin. Bagamat wala akong Master of the Business Administration degree, nakagawa na ako ng katulad na trabaho noon. Naatasan na akong mag-asikaso ng iba't ibang tungkulin sa clan. Kaya lang hindi ako opisyal na nagtatrabaho. Ngunit ang kalihim ay dapat magbigay ng tulong, hindi ang CEO, sabi ni Justin. Isang tusong ngiti ang pinakawalan ni Joyce habang kumikinang ang kanyang mga mata. Mahal kong amo, hindi ka nakarinig ng kasabihan. Ano ito? Ang sekretarya ang gumagawa, habang ang boss. Ginagawa ng boss ang sekretarya. Tinulungan ni Justin si Joyce na tapusin ang pangungusap bago malunok ang kanyang laway. Pagkatapos ay sinuri niya ang office war ni Joyce. Kapag tinitigan siya ng mabuti, mayroon nga siyang perpektong kombinasyon ng alindog at talino. Secretary Ann, you have successfully convinced me. I think magkakasundo lang tayo. So Director, nakapasa ba ako sa interview? Tumawa si Joyce. Oo, ngunit may huling pagsubok, seryosong sagot ni Justin. Inosenteng kinurap ni Joyce ang kanyang mga mata. Ano ito? Ang mga perpektong resulta ay nagmumula sa mga pagsubok. Secretary Ann, kakailanganin nating gayahin ang isang hinaharap na karanasan sa pagtatrabaho, sabi ni Justin bago naglakad pasulong at hinaila ang malambot na katawan ni Joyce sa kanyang mga braso. Mahinang umungol si Joyce. Ang kanyang mabangong katawan ay bumagsak sa mga hita ni Justin ng ganoon na lamang. Ang kanyang matangkad na dibdib ay agad na tinakpan ng isang malaking gumagalaw na kamay, na agad na naging sanhi ng kanyang pamumula ng labis na nagbabantang tumulo ang dugo mula sa kanyang mga pisngi. Hinawakan ni Justin ang balikat ni Joyce gamit ang isa niyang braso, habang nilalaro ang mga bola ng kasaganaan sa isa pa. Satisfied na sinabi niya, hindi ko napipigilan ang sarili ko na kainin ang karne na inihatid sa bibig ko. Pagtapos natin sa trabaho, kain tayo ng tanghalian kung gutom ka. Biglang niyakap ni Joyce ang leeg ni Justin bago itinaas ang kanyang ulo upang pilit na halikan ang pisngi ni Justin. Kung gayon, dapat ba kitang tawaging hubby o boss? Tawagin mo akong boss. Mas bagay sa tema sa ganyang paraan. Tatawagin kitang Secretary Ann, sabi ni Justin na may kasamang evil smile. Inilibot ni Joyce ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang pang-ibabang labi, dahan-dahan niyang tinanggo ang kanyang ulo sa isang mahiyaing paraan. Nang baligtarin ni Justin ang katawan ni Joyce at idiin siya sa kanyang mesa bilang paghahanda sa trabaho, muling kumatok ang pinto ng kanyang opisina. Kumatok. 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 405. Ang biglaang katok na ito ay agad na nagpahinto kay Justin sa kanyang paglalakad. Nang hihina ang loob, hinampas niya ang talbog na puwete ni Joyce at hiniling na ayusin ang kanyang magugulong damit at buhok. Naunawaan ni Joyce ang pagkaapurahan ng sitwasyon. She was careless to not lock the door nung pumasok siya kanina.
Kung ang tao ay pumasok nang hindi kumakatok, sila ay mahihirapan. Pagkatapos ayusin ang kanyang damit, tumayo si Joyce sa likod ni Justin. Dahil sa pagpapalaki sa dalaga ng isang major clan, nawala ang alindog na hawak niya kanina. This time she composed herself in a strict uptight way, fitting of a well-brought-up woman. Pagkatapos ay sinabi ni Justin, "Pakipasok." Dahan daw ang bumukas ang pinto. Isang figure na hindi inaasahan ni Justin ang biglang pumasok sa opisina. Ito ay isang ginang na nakasuot ng light gray na coat at isang orange-red, high-neck na sweater. Iyon ang pinakabagong trending na winter wear na nagpaganda sa kanyang hitsura. Nakalugay ang buhok ni Marian. Hawak ang isang maliit, puti, casual na handbag, pumasok siya sa opisina ni Justin. Pagkapasok niya, ang pares ng malamig na mga mata ay tumama kina Justin at Joyce pabalik-balik. Maya-maya'y tumindi ang lamig sa kanyang mga mata. Ang puso ni Justin ay tumigil sa pagtibok ng ilang segundo. Anong klaseng piping coincidence ito? Bakit siya biglang pumasok sa opisina ko? Hindi pa siya nakapunta dito. Agad na nakilala ni Joyce ang pagkakakilanlan ni Marian. Kahit na si Marian ay bihirang magpakita ng kanyang sarili sa mga pampublikong okasyon, bilang binibini ng Ant Clan, malabo niyang nakita si Marian ng ilang beses, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong batiin siya ng maayos. Si Marian ay nakatayo sa harapan niya. Sinulyapan lang siya ni Marian saglit, ngunit maingat niyang pinagmasdan ang kanyang hitsura mula sa itaas hanggang sa ibaba. Maliban sa katotohanan na si Marian ay mas maganda kaysa sa kanya, ramdam ni Joyce na ang lamig at pagmamataas lang ang mayroon siya para sa kanya. Sinulyapan lang ni Marian si Joyce, na nangangahulugang hindi niya ito masyadong pinapansin, ipinapakita ang kanyang pagmamataas. Hindi dahil nakaramdam siya ng pang-aalipusta sa iba, ito lang ang kanyang inborn personality. Marahil sa kanyang mundo, sinumang babae na hindi niya kilala, maganda o pangit, ay hindi bahagi ng kanyang interes. Sapagkat ang karamihan sa mga kababaihan ay masiyahan na makita ang isang babaeng may mababang hitsura, at may inggit na makilala ang isang mas maganda. Gayunpaman, nang tumingin si Marian kay Joyce, halatang wala siyang pinagkukumpara. Palibhasa'y naglakbay sa maraming bansa sa mundo, si Joyce ay medyo mahusay sa pagbabasa ng mga tao. Mabilis siyang nakabuo ng dalawang posibleng hypothesis tungkol sa asawa ng kanyang kasintahan, siya ay masyadong walang muwang na iba ang iniisip niya sa karamihan ng mga tao sa lipunan, o ang kanyang kaisipan ay sadyang hindi maintindihan ng mga normal na tao. Nahirapan si Joyce na paniwalaan ang isang binibini tulad ni Maria na may ganoong kaisipan. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na si Marian ay isang walang muwang na babae, kung ihahambing sa kanyang pagkakakilanlan bilang CEO ng Yellow International, isang mabigat na multinational na kumpanya. Ito ay magiging walang katotohanan kung ang utak ng isang imperyo ng negosyo ay isang batang babae na may musmos na pag-iisip. Siyempre, dahil lang sa pagiging emosyonal niya ay hindi siya ginawang tanga. Ang tagumpay ng kanyang kumpanya ay nagpapatunay sa kanyang katalinuhan. Ang pagiging musmos ay ginamit lamang upang ilarawan ang kanyang mga damdamin. Personal na naramdaman ni Joyce na siya ay mahusay sa paghawak ng mga damdamin at emosyon. Halimbawa, sa mga gabi sa Hokkaido, gumawa siya ng maraming pagsisikap na pasayahin si Justin hanggat maaari at halos araw-araw ay pagod na pagod. Ang kanyang intensyon ay gawing ayaw ni Justin na iwan siya, at para makabawi sa oras na hindi niya nakasama niya. Gayunpaman, sigurado si Joyce na ang babaeng ito sa kanyang harapan, sa kabila ng kanyang mabilis na talino at matalas na pag-iisip, ay hindi maaaring manligaw upang iligtas ang kanyang buhay. Hindi dahil sa ayaw niyang manligaw, pero hindi niya lang alam kung paano. Ang mga babae karaniwang may matalas na instinct sa ibang babae. Talagang tumpak ang hula ni Joyce. Totoo na si Marian ay talagang masama sa pamamahala ng mga relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Kung aasa rin ni Marian si Justin paminsan-minsan at hahayaan siyang magtamasa ng kaunting tamis, maaaring hindi na kailangan ni Justin ng ibang babae. Isa pa, hindi sana siya bumisita sa bar kanina dahil sa pagiging sampungin niya noong gabing iyon, ibig sabihin ay hindi na siya makakabangga ni Joyce.
Sa kasamaang palad, palaging mahirap hulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga pagkukulang ni Marian ay nagkataon na nabuo ang relasyon ni Justin at Joyce. Ang parehong gap ay naroon din na naging dahilan upang makasama ni Justin si Natalia, Melinda at iba pang kababaihan. Perm. Perm? Hindi? Boss Lysander, bakit ka nandito? Tanong ni Justin habang sinusubukan niyang pilitin ang isang mahinahong ngiti. Sa sandaling makita ni Marian sina Justin at Joyce na magkasama, ang kanyang matalas na instinct ay nagpapahintulot sa kanya na maghinala ng isang bagay. Nakita niyang medyo pamilyar si Joyce, ngunit nabigong maalala kung saang pamilya o angkan siya nagmula. Gayunpaman, wala siyang pakialam dito. The thing that truly pissed her off is that a lip print on his face. Kasing linaw ng araw ang nangyari sa opisina noon. Nakagat ba ng lamok ang kanang pisngi mo? Malamig na tanong ni Marian. Kamusta ang mga lamok sa taglamig? Marian, ang galing mo talagang magbiro. Hehe. Sa sandaling matapos magsalita si Justin, mabilis niyang napagtanto kung ano ang tinutukoy ni Marian. Mabilis niyang pinunasan ang kanang pisngi bago tumingin sa kamay nito. Gaya ng inaasahan, medyo pula ito. Malungkot, sinulyapan ni Justin si Joyce na umaktong ignorante habang nag-iisip, anong uri ng kalidad ng lipstick na ito? Bakit nawala ang kulay? Saka siyang ngumiti ng alanganin at sinabing, maaari kong ipaliwanag ito. Hindi mo na kailangan. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Pero interesado akong malaman ang pagkatao ng babaeng ito. Ibinaling ni Marian ang spearhead kay Joyce. Dahil pinilit ng unang asawa, sumabog ang Mistress Universe ni Joyce. Hinawakan niya ang kanyang boses, sinabi niya, "Nice to meet you, Boss Lysander. Ako si Joyce, isang bagong hinirang na secretary ng director." Ang mga masalimuot na kaisipan ay dumaloy sa mga mata ni Marian. Maya-maya, parang may naisip siya. Nakakunot ang noo niyang tinanong, "Ikaw ang binibini ng angkan ng Anne?" Hindi ko alam kung aling angkan ang tinutukoy ni Boss Lysander. Ngunit si Roland talaga ang aking ama, kahit na ayaw kong aminin ito. Mukhang may naisip si Marian na talagang katawa-tawa. Puno ng pagkabigo ang kanyang mukha, sinabi niya kay Justin, "Kaya." Ang misteryosong tao na pinag-usapan ng buong Stonegate noong nakaraang taon, ang nag-agaw sa nobya ng Brown clan at tumulong sa Anne clan na kunin ang kanilang mga ari-arian. Ikaw ba? Nagulat si Justin. Alam ni Marian ang tungkol sa insidenteng naganap sa Hokkaido. Napansin ni Justin na sobrang pabaya niya. Bagamat hindi karaniwang sinasali ni Marian ang kanyang sarili sa mga pampublikong okasyon tulad ng mga salo-salo, ang kanyang mga nasasakupan ay madalas mag-ulat sa kanya. Ang Brown clan na dating pangalawang pinakamalaking clan sa Stonegate ay nilamon kasama ng elopement ng dalaga ng Anne clan na may misteryosong lalaki ay nasa buong balita. For once, napatunayang totoo ang mga chismis. Orihinal na nakita ni Maria na kakaiba ang insidente, ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Ngayon, nalaman niyang ang napakahusay na misteryosong lalaki ay ang tila walang kwentang asawa niya. Nakapout si Joyce sa bibig. Wala na siyang masabi. Alam niya kung gaano kagalit si Marian sa bagay na ito. Walang nag-iisang asawa sa mundong ito na gustong marinig na ang kanilang asawa ay nangagaw ng ibang babae mula sa isang kasal. Naninigas ang katawan ni Justin. Isang mapait na ngiti lang ang naiwan sa kanyang mukha. Wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang sabihin para maging maayos ang sitwasyon. Hanga ako. Sa wakas ay napagtanto ko kung gaano kalaki ang potensyal mo bilang direktor. Napakahusay mo na kaya mong sirain ang Brown clan dahil lang sa gusto mo, habang ang Anne clan ay mabilis na naging pangalawang pinakamalaking clan sa Stonegate sa ilalim ng iyong pamumuno. Ang mga mata ni Marian ay natubagan. Malamig niyang sinabi, "Justin, sa pagay ko hahayaan kitang maging CEO din ng Yellow International. Paano kung gagawin mo si Yellow bilang pinakamalaking kumpanya sa mundo? Pagkatapos mong kunin si Miss Anne, nakatanggap ang Anne clan ng napakagandang resulta. At least, legal na tayong kasal, di ba?" Si Justin ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagkakasala at panghihinayang nang kausapin siya ni Maria ng mahinahon, na para bang nagbibiro siya.
Marian, mangyaring huwag gawin ito. Pasensya na kung kailangan kong gawin ito sa iyo. Ano ang mayroon ka para mag-sorry? Bakit ako maglalakas loob na maawa ka sa akin? Napaka-impluwensyang tao mo na kaya mong pawiin ang Brown clan sa pamamagitan ng panggugulo, at kunin ang sinumang babae na gusto mo, kahit isa mula sa Hokkaido, sabi ni Marian na namumula ang mga mata. Tignan mo. Hindi mo ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Tumigil ka sa pagiging hindi makatwiran. Sigaw ni Justin. I'm being unreasonable. Sinabi mo lang na unreasonable ako. Ang mga mata ni Marian ay dilat habang ang kanyang mukha ay namutla. She staggered backward, parang nahihirapan siyang paniwalaan ang narinig niya. Napagtanto ni Justin ang pagkakamali sa kanyang mga salita. Ngunit tulad ng lahat ng iba pang mga bagay, kung ano ang sinabi ay hindi maaaring hindi sabihin. Oo, hindi ako makatwiran. Gusto kong pumunta at yayain ka sa tanghalian, at tingnan kung ano ang progreso ng iyong proyekto. Sinong mag-aakala na maaabala ko ang iyong pagdiriwang kasama ang iyong bagong sekretarya? Kasalanan ko ito. Aalis ako ngayon din at titigil na ako sa pang-iistorbo sa inyong dalawa. I'll stop being unreasonable. Walang iba kundi lamig at resolution ang pumupuno sa mga mata ni Marian. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng opisina. Gusto siyang pigilan ni Justin, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Hindi niya namamalayan na tinampal ang kanyang noo bago bumaantong hininga. Mukhang problemado rin si Joyce. Hindi niya intensyon na magdulot ng ganoong eksena, ngunit siya nga ang ugat ng problema. Dahil sa kanya, wala nang balikan ang sitwasyon. Paumanhin. Ay! Hindi ko sinasadyang lumala ang relasyon nyo. Mahinang bulong ni Joyce bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Namumula na rin ang mga mata niya. Ngumiti si Justin habang tinatapik ang ulo ni Joyce. Stupid, how is this your fault? Ito ang mga kahihinatnan na kailangan kong harapin sa sobrang gulo. Wala akong masabi. Gusto mo ba siyang habulin? Babae rin ako. Alam kong depressed si Boss Lysander ngayon. I feel that you should go console her, nag-aatubili na sabi ni Joyce. Napabuntong hininga si Justin, ano ang gagawin ko pagkatapos ko siyang mahuli? Hindi ko masasabi sa kanya na handa akong putulin ang anumang relasyon sa iyo at ihinto ang pakikipag-ugnay sa iyo ng tama. Kahit paano ko iikot ang kwentong ito, magiging pareho pa rin ang resulta. Isang tao lang ang masisisi ko at yun ay ako. Hinding-hindi ko mababago ang aking masamang ugali. Tahimik na ibinaba ni Joyce ang kanyang ulo. Napansin din niya na walang mababago. Imposible para sa kanya na bitawan si Justin. Marian, kapuputin mo ako. Ako ang pumagitna sa inyong dalawa. Ngunit hindi ako susuko dahil lang sa nagdurusa ka. Matatag ang pag-iisip ni Joyce habang nakakuyom ang kanyang mga ngipin. 406. Ang direktor na kumukuha ng bagong sekretarya ay mabilis na naging lumang balita dahil karaniwan na para sa isang direktor ng isang kumpanya na gawin ito. Sa kabutihang palad, medyo malaking kumpanya ang Yellow Entertainment, kaya hindi gaanong nababahala ang maraming empleyado sa bagong kalihim na natanggap. Gayunpaman, nang makita nila kung gaano kaganda ang sekretarya na ito, mabilis nilang naunawaan kung bakit siya ang pinili ng kanilang direktor. Sa napakalaking lungsod na puno ng mga tao na puno ng mga pagnanasa sa laman, hindi bihira na mangyari ang mga ganitong kaso. Kaya, hindi ito karapat-dapat na balita sa tsismis. Gayunpaman, ang Joy sa katunayan ay isang malaking tulong kay Justin. Dahil nasangkot siya sa maraming aktibidad sa negosyo ng angkan ng Ann, talagang may kakayahan siya sa paghawak ng iba't ibang gawain. Sa katunayan, bago siya naging stewardess, sinanay na siya ni Roland bilang isang kandidato sa isang araw na pagkuha sa kapangyarihan ng Ann clan. Siya ay ang kanyang nag-iisang anak na babae pagkatapos ng lahat. Ang mga negosyong pinamamahala ng Ann clan ay hindi itinuturing na pinakamalaki sa Stonegate, ngunit mayroon pa rin silang ilang mga paghila sa kani-kanilang mga merkado. Kung hindi sila pipiliin ng angkan ng Brown bilang kapareha para lumaban sa angkan ng Yuan.
Mula sa pananaw ni Joyce, ang bagong itinatag na Yellow Entertainment ay parang high-grade polymer clay na kaya niyang hubugin ayon sa kanyang kalooban. Dahil si Justin ay nagtalaga ng ilang mga gawain sa kanya, si Joyce ay medyo masaya tungkol dito. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga ideya para hubugin ang kinabukasan ng kumpanya. Nagningning ang mga mata ni Joyce nang malaman niyang ang unang proyektong ginawa ng Yellow Entertainment ay isang talent show. Siya ay isang binibini kung tutuusin, nagkaroon siya ng hilig sa mga bagay tulad ng sayaw, musika, fashion, at iba pa. Ngayong bahagi na siya ng proyekto, hindi na niya napigilan ang kanyang kasabikan. Sina Teddy at Janet ay hindi ordinaryong empleyado. Nagawa nilang imbestigahan ang background ni Joyce sa loob ng ilang araw. Laking gulat nila nang malaman nilang si Joyce ang binibini, tagapagmana ng Anclan. Ang Anclan ngayon, ay hindi katulad ng ilang taon na ang nakararaan. Sa pagkuha sa Brown Clan, sila ay tunay na nakakuha ng isang foothold sa mga nangungunang posisyon sa Stonegate. Maliban sa Yuan Clan, wala silang ibang kalaban na maaaring humamon sa kanila. Nabalitaan din na ang An Clan ay may malapit na ugnayan sa Rothschild Clan na nasa likod ng pananalapi ng mundo, na agad na naging sanhi ng An Clan upang maakit ang pinakapansin sa mga pangunahing clan sa ilang sandali. Bagamat si Joyce ay ang binibini ng An Clan, noon pa man ay ayaw niya sa mga sosyal na kaganapan, kaya hindi siya kilala ng maraming tao. Gayunpaman, ang mga taong gustong mag-imbestiga sa kanya ay maaari pa ring malaman ang kanyang background. Bakit dumating ang binibini ng angkan ng An para maging sekretarya ng direktor namin? Nang kumalat ang balitang ito sa mga tainga nina Teddy at Janet, mabilis silang nakagawa ng iba't ibang nakakatakot na conclusion. Sa wakas, nauwi lang sila sa isa, napakahanga si Director Gibson. Walang kaalam-alam si Justin na nakamit niya ang higit na paghanga mula sa kanyang dalawang katulong. Kasalukuyan siyang nakaupo sa sofa sa kanyang opisina na gawa sa tunay na katad habang umiinom ng green tea na gawa ni Joyce. Ang 41 pulgadang LED na telebisyon ay naglalaro ng kamakailang balita tungkol sa ilang paparating na mga artista. Umupo si Joyce sa tabi ng mesa ng opisina ni Justin na nakatutok sa pagbabasa ng iba't ibang mga dokumento na iniatas niya sa kanya. Lahat sila ay inihatid ni Janet at Teddy, tungkol sa mga audition ng listahan ng pangalan na malapit ng isagawa. Matagal na pinanood ni Justin ang balita bago pinindot ang pause button sa remote control. Huminto ang screen sa isang babaeng singer na medyo masculine. Sinabi ni Justin kay Joyce, "Little Vixen, ano ang tingin mo sa kapatid na ito? Siya ay sikat na sa loob ng maraming taon. Naniniwala akong nagdebut din siya sa isang talent show, tama ba ako?" Sinulyapan ni Joyce ang screen bago nag-pout. Malinaw na babae siya. Paano siya kapatid? Oops, my mistake. It's mainly because everyone calls her something brother, kaya akala ko lalaki siya. Napakamot ng ulo si Justin. Nag-isip si Joyce saglit. Nasa kalagitnaan kami ng pagpili ng mga hurado para sa palabas. Bagamat sikat talaga siya, ang pag-imbite sa kanya ay magiging masyadong casual ang kaganapan. Hindi ito naaayon sa aming pananaw sa profesionalismo. Marahil ibang kandidato. Tumango si Justin bilang pagsang-ayon. Ang Yellow Entertainment ay hindi naghahanap upang sanayin ang isang komedyante. Hindi nila kinailangang isakripisyo ang profesionalismo para lang pagandahin ang kaganapan. Kaya, nagpatuloy si Justin sa panunood ng balita. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, pumili sila ng 5 judge at binalak na ipasa ang listahan kay Janet para personal niyang makilala ang mga taong nominado. Tiningnan ni Justin ang mga pangalan. Nakakunot ang noo niyang sinabi, parang may kakaibang background ang mga taong ito. Sa ibang talent show, ang mga kandidatong ito ay pinili ng isa o sa iba, at hindi sa kabuuan. Malaki ang posibilidad na lumampas tayo sa ating budget kung iimbitahan natin silang lahat. Masayang ngumiti si Joyce. Hobby, huwag kang mag-alala. I'm quite sure na hindi sila maglalakas loob na humingi ng mas mataas na presyo. They would even request to participate kahit hindi tayo magbayad. Bakit? Tanong ni Justin. Hindi mo ba naaalala kung sino ang judge natin para sa Grand Finals?
Isang Joyce na komendat. Saglit na nag-isip si Justin bago ngumiti at sinabing, tama ka. Dahil si Kristen ang ating pangunahing bida, sigurado akong lahat sila ay naghihingalo para makinabang sa kanya katanyagan. Kung tutuusin, hindi ko akalain na kahit ang pinakasikat na mga artista sa Zenica ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa kanya. Napuno ng tuwa ang mga mata ni Joyce. Hobby, how do you know Kristen so well? She has got the title of most popular person worldwide, just like Michael Jackson did then. I'm a big fan of her. Noong nasa France ako, nagkataon siyang sumali sa isang fashion week sa Paris. Isang buong araw akong naghintay sa labas, pero nagawa pa rin niyang makawala. Asar na asar ako noon. Kapag dumating siya mamaya, hihilingin ko sa kanya na tumayo sa harap mo at hayaan ang aking babe Joyce na yakapin at halikan siya kahit gaano mo gusto, bukas palad na sabi ni Justin. Tumawa si Joyce. Maaayos din ang pagyakap sa kanya. Hobby, hindi ka ba magseselos kung hinalikan ko siya? Bakit ako magseselos? Ang makitang napapahiya ang babae ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Ngumisi si Justin. Isang Joyce na komendat. Hobby, huwag kang magalit. I feel something is quite odd about it though. Since you're so close with Kristen that she agreed to come to Zenica just because you asked her, bakit mo iiwan ang ganoong kagandahan at hindi mo siya guguluhin, sa halip ay magtatanim ng mapaglarong galit sa kanya? Kinurot ni Justin ang pisngi ni Joyce. Saang mundo makikipag-usap ang isang babae sa kanyang lalaki ng ganito? Bagamat maganda si Kristen, wala talaga akong interes sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang partikular na dahilan. Sa madaling salita, huwag mo nang pag-usapan iyon. Inilabas ni Joyce ang kanyang dila at nanatiling tahimik. Tumingin si Justin sa maselang orasan na nakasabit sa dingding. Tanghalian na noon. Tere at tingnan natin si Lucille sa ibaba. Iimbitahan natin siya para sa tanghalian. Magiliw na tumango si Joyce at tumayo para itago ang kanyang mga gamit. Mahigit isang linggo na rin ang nakalipas mula nang pumasok siya sa kumpanyang ito. Sa pagtatapos ng Pebrero, naging pamilyar na si Joyce sa mga karaniwang operasyon ng kumpanya. Desidido rin si Joyce na malaman ang higit pa tungkol kay Justin. Siyempre, kasama ang mga tao sa paligid niya. Maliban sa oras kung saan nag-iwan siya ng masamang impresyon para kay Marian, walang problema si Joyce sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa paligid ni Justin. Ang pinakakawili-wiling mga tao ay sina Talia at Melinda. Pumunta sila sa opisina ni Justin na parang nakaplano, at nagpakilala kay Joyce bago umalis. Hindi alam ni Justin kung ano ang ginagawa nila. Gayunpaman, hanggat hindi nila inilalayo ang kanilang distansya pagkatapos makilala si Joyce tulad ni Marian, mas masaya si Justin na hayaan silang maging malapit sa isa't isa. Ang isa na pinakamalapit kay Joyce ay si Lucille. Sa buong kumpanya, si Lucille ang may pinakadalisay, pinakawalang muwang, parang bata na puso. Nagkataon lang na parang batang hindi pa rin lumaki si Joyce. Siya ay medyo rebelde at may hawak na katawa-tawa na mga ideya. Dahil nakapunta na siya sa maraming lugar at nakakita ng maraming kawili-wiling bagay, maraming napag-usapan si Joyce noong kasama niya si Lucille. Malilituhin niya ang ano ba tungkol kay Lucille, at magkakaroon ng pakiramdam ng tagumpay sa tuwing nakikibahagi si Lucille sa pag-uusap. Sa mga hapon tuwing weekday, ilalabas ni Justin ang dalawang babae para sa tanghalian. Hindi dahil sa hindi niya gusto ang pagkain sa kumpanya, ngunit malamang na mabangga niya si Marian kung kakain siya sa kantin ng empleyado. Kung kasama niya si Lucille at siya lang, ayos lang. Gayunpaman, kung isasama rin niya si Joyce, nangangahulugan ito na sinusubukan niyang hamanin ang mga limitasyon ni Marian. Si Justin ay tiyak na hindi ganoon katapang at matapang. Sina Justin at Joyce ay magkasamang pumunta sa recording studio. Hindi tulad ng karaniwan nilang makikita noon, hindi nagsusumikap si Lucille sa pagsasanay ng mga diskarte sa pagkanta at kaalaman sa musika. Tahimik lang siyang nakaupo sa upuan habang nakayuko ang ulo at nakakuyom ang mga kamay, na para bang may tinitiis. Nakakunot ang noo ni Justin habang papalapit sa kanya. Lucille, anong nangyari? Hindi ka ba maganda?
Sa lohikal na pagsasalita, si Lucille ay hindi magkakaroon ng pananakit ng tiyan o katulad na kakulangan sa ginhawa dahil maaari niyang linangin ang panloob na enerhiya. Biglang nagtaas ng ulo si Lucille. May dalawang linya ng luha sa kanyang mukha habang namumula ang kanyang mga mata. Nagulat sina Justin at Joyce. Matagal nang umiiyak si Lucille. Kuya Gibson. Sabi ni Lucille. Aking lolo. Siya ba ay namatay? Nanatiling tahimik si Justin, habang si Joyce ay medyo nabigla. Tumingin siya kay Justin na may pagdududa. Kanino mo narinig? Tanong ni Justin. Habang humihikbi si Lucille, sinabi niya, dinala ni Lola si Lolo Greyrobe kanina. Sinabi sa akin ni Lola. Sinaktan si Lolo ng masasamang tao. Bumalik siya sa Central City para mag-host ng clan meeting, pagkatapos hilingin sa akin na manatili dito sa ngayon at makinig sa iyo ng masunurin. Bahagyang kumunat ang noo ni Justin. Tila, pinili ni Abbas Morgana ang kalahating kasinungalingan kaysa sa buong katotohanan para ilihim sa kanya ang ginawa ng kanyang lolo. Nakikita ni Justin ang mga dahilan ng paggawa nito. Kaya, kumilos si Justin na parang wala siyang alam at piniling sundin ang gusto ni Morgana. Tama. Wala na ang lolo mo. Natakot ako na baka malungkot ka ng sobra kaya ayaw kong sabihin sa iyo, sabi ni Justin habang tumatango. Si Zachary ay talagang dinala ni Xander mula sa Ongming. Wala itong pinagkaiba sa pagsasabing patay na siya. Nang muling kumpirmahin ni Lucille ang bagay na ito, hindi na niya napigilan ang mga luhang nagbabantang tumulo muli sa kanyang mukha. Bagamat hindi siya nanatili sa tabi ni Zachary ng napakatagal, sa walang muwang na si Lucille, si Zachary ang kanyang lolo, na nangangahulugang siya ang kanyang pamilya. Nahirapan siyang tanggapin ang katotohanan. 407. Ang timog ay lalong malamig sa simula ng taon, sa paligid ng Pebrero hanggang Marso. Umihip ang malamig na hangin sa buong lupain na walang makikitang tagsibol. Noong una, hindi ito isyu para sa mga tao sa Villa. Lahat ay dumaan sa bagong taon gaya ng dati. Gayunpaman, nagdadalamati si Lucille sa sinasabing pagkamatay ni Zachary na naging sanhi ng panlalamig ng kanyang aura at ng mga tao sa kanyang paligid. Dahil nag-aalalang mga nakatatanda, tinanong siya ni na Rebecca at Yuna kung ano ang nangyari, na hindi gustong aminin ni Lucille, ngunit sa halip ay ipinagkibit balikat ang tanong. Napagpasyahan nila na si Lucille ay nababagabag sa mga bagay na normal sa mga taong kaedad niya, kaya nagpasya silang ihinto ang pagtatanong sa kanya. Alam na alam ni Justin ang sitwasyon at kung ano ang kanyang nararamdaman. Nakikipag-usap siya kay Joyce kung dapat nilang isama si Lucille para sa isang paglalakbay para mawala ang kanyang isip sa mga bagay-bagay. Bilang kapatid na kaibigan ni Lucille, talagang suportado ni Joyce ang mungkahing ito. Si Lucille ay nasaroon ng loob sa recording studio nitong mga nakaraang araw. Ang pagkanta at pag-aaral na magsulat ng mga kanta para sa buong araw ay hindi nakakatulong sa paglutas ng anuman. Pinag-uusapan pa nila kung saan dadalhin si Lucille. Bagamat malapit na ang tagsibol, napakalamig pa rin para maglakbay sa labas. Noong Biyernes ng gabi malapit sa katapusan ng Pebrero, bumalik si Justin sa kanyang silid at naghanda upang maligo pagkatapos niyang manood ng balita sa ibaba. Sa sandaling ito, kumatok ang pinto ng kanyang silid. Inaasahan ni Justin na ito ay si Rebecca dahil siya ay naghahatid ng merienda sa kanya paminsan-minsan. Tahimik niyang tinanggap ang pagmamahal mula sa kanyang ina. Bagamat tiyak na kakaiba ang pakiramdam, hindi ito kasiya siya kahit kaunti. Gayunpaman, sa pagbukas ng pinto, nakita niya si Maria na medyo kinakabahan, balisa, nahihiya at nag-aatubili. Ito ang unang pagkakataon na handang makipag-ugnayan si Marian kay Justin mula noong araw na nagtalo sila sa opisina ni Justin dahil kay Joyce. Bilang resulta, si Justin ay nagulat at natuwa sa parehong oras. Nakasuot si Maria ng pulang crewneck cardigan at gray na palda sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Siya ay tumingin sobrang nakamamanghang kapag ipinaray sa kanyang kaakit-akit na mga mata, lalo na kapag siya ay kagat-kagat ang kanyang ibabang manipis na labi, na parang makukulay na azaleas bloom sa tagsibol, looking incredibly gorgeous. Babe Marian, handa ka na bang makita ako?
Namiss mo ba ang mga yakap ko? O naghahanap ka ba ng kaunting init sa gabi ng taglamig? Humajejek si Justin. Nikotikip si Marian sa kanyang mga ngipin habang galit na nakatitig kay Justin. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ni Justin bago tumalikod at naglabas ng isang niniting, gray na scarf mula sa kanyang likod. Ang scarf ay may simpleng disenyo, at ginawa gamit ang high-grade soft cashmere na sapat para panatilihing mainit ang mga tao. Para sa akin ba ito? Natigilan si Justin habang nakatingin kay Marian. Babe, niniting mo ba itong scarf para sa akin? Nahihiya, inilayo ni Marian ang kanyang ulo bago sinabing, ginawa ito ni Tita Garrison. Ngunit hiniling niya sa akin na. Isuot ito para sa iyo. Ang boses ni Marian ay naging mahina at humina habang nagsasalita siya. Nahihirapan siyang ipaliwanag ang gusto niyang sabihin. Naunawaan ni Justin ang sitwasyon. Ang kanyang ina ay palaging nag-aalala tungkol sa kanyang relasyon kay Marian bilang mag-asawa. Gusto ni Rebecca na maayos ang mga bagay sa ganitong paraan, at sana ay tulungan silang maging mas malapit kaysa dati. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Justin na lihim na maghabi si Rebecca ng scarf para sa kanya. Bagamat hindi niya kailangan ng init mula sa anumang damit, ang kahalagahan sa likod ng regalo ay ang regalo mismo. Hindi maiwasan ni Justin na mag-isip kung dapat ba niyang simulan ang pagtawag sa kanya ng nanay. Ilalagay ko ang scarf dito. I'll go now. Inilagay ni Marian ang scarf sa kama ni Justin bago tumalikod para umalis. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung talagang isuot niya ang scarf para kay Justin. Ito ay magiging lubhang hindi komportable sa kanya. Huwag kang pumunta, sabi ni Justin bago hinawakan ang braso ni Marian na may masamang ngiti, susuwayin mo ba ang iyong biyenan? Ikaw, binubuli mo na naman ako. Kinabahan si Marian kaya namula ang kanyang mukha. Paano ang pananakot na ito? Ano ang mali sa isang asawang naglalagay ng scarf para sa kanyang asawa? Ikalulugod kong isuot ang iyong panty para sa iyo kung payag ka, tumawa si Justin. Hindi ko kailangan ng tulong mo para isuot ang the something. Tinadyakan ni Marian ang kanyang paa. Nang mabayo siyang makalayo kay Justin, galit niyang kinuha ang scarf at sinabi kay Justin, alisin mo ang kamay mo sa baboy. Paano ko ito gagawin gamit ang isang kamay? Sumagot si Justin, walang kamay ang mga baboy. Mayroon silang trotters. Hindi siya pinansin ni Marian. Habang binitawan ni Justin ang kanyang kamay, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang maiwasang tumingin sa mapanuksong titig ni Justin, para maiwasan niya ang kanyang sarili na magalit at maging awkward. Ikinawi niya ang scarf at ibinalot ito sa leeg ni Justin. Gayunpaman, mabilis na sinamantala ni Justin ang nakapikit na mga mata ni Marian. Nagmamadali, hinailan niya ang mabangong katawan ni Marian sa kanyang mga bisig at niyakap siya. Mahinang umungol si Marian. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mabangong labi ay natakpan ng labi ni Justin. Nanlaki ang mata ni Marian sa gulat. Puno ng pagkabalisa, pagkamahiyain, at galit ang kanyang mga mata na puno ng tubig. Gayunpaman, wala siyang lakas para lumaban. Ang kanyang buong katawan ay lumambot na para bang siya ay walang buto, at pinayagan ang malamag na nakaw na dila ni Justin na makapasok sa kanyang bibig. Ang kanyang malamayan na pag-iwas ay naging laruan ni Justin. Nagpakasawa si Justin sa halik. Sa tuwing yakap-yakap niya ang kayamanan na ito, isang napakalaking kasiyahan ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi maipaliwanag ang kanyang sense of achievement nang masakop niya ang maladyosang babae. Ang pakiramdam ng pagyakap sa kanya ay hindi ay kukumpara sa init ng isang babae kundi sa init ng mundo. Nang sinubukang abutin ng braso ni Justin ang matatag na dibdib ni Marian, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Marian. Ang kanyang hindi mapaglabanan na takot ay naging dahilan upang pilitin niyang ihiwalay ang kanyang mga labi mula sa labi ni Justin, at hinaranggan ang papalapit na braso. Napansin din ni Justin na siya ay masyadong naiinip. Bakit niya aasahan na magtagumpay sa pagkakataong ito pagkatapos ng bahagyang pakikipagkasundo kay Marian?
Habang tinitingnan niya ang lumuluha ng mga mata ni Marian, ngumiti si Justin ng alanganin at sinabing, sige, sige, hindi kita hahalikan. Yayakapin lang kita. Bitawan mo ang iyong mga trotters, malamig na sabi ni Marian. Mapait na ngumiti si Justin. Masyadong malakas ang kakayahan niya sa pag-aaral, naisip niya. Kung talagang uhaw ka na, dapat mong hanapin ang iyong sekretarya sa halip. Huwag kang umasa na magbubukas ng dyehouse pagkatapos kitang bigyan ng kaunting kulay. Kung hindi ako pinaponte ni Tita Garrison, wala sana akong dahilan para libangin ka, malamig na sabi ni Marian. Hindi nagalit si Justin. Sabi niya, alam ko. I'm thankful enough that you're willing to come over. It's all my fault after all. Tumigil sa pagsasalita si Marian nang aminin ni Justin ang kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, natitiyak niya na ang kapwa, sa kabila ng kanyang kamalayan, ay hindi malapit ng itama ang kanyang pagkakamali. Ang katotohanan na dumarami siya na mamanliligaw ay naging dahilan upang makaramdam ng pagod si Marian, hindi pa banggitin na kailangan niyang tiisin ang pagdurusa mismo. Habang lalong nagiging absurd ang lalaki, parang mas lalo pang nahulog ang paa niya sa putikan. Nang yakapin at halikan siya kanina ay nawala na siya ng balak na labanan ang kaibuturan ng kanyang puso. Ang tanging ginawa niya ay subukang umiwas dahil siya ay isang reserbadong tao. Nangangahulugan ba ito na sinimulan kung tingnan ang kanyang mga aksyon bilang mga lohikal na bagay na dapat gawin? Sa tuwing naiisip niya ito, gagawin ni Marian ang kanyang makakaya upang maiwasan ang pag-iisip tungkol dito. Hindi nagtagal ay may naisip siyang iba. Sinabi sa akin ni Lucille na ang taong iyon ay namatay. Totoo ba ito? Tanong niya. Tahimik na tinitigan ni Marian si Justin. Bahagyang nagulat si Justin. Hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya ni Lucille ang tungkol kay Zachary. Ngunit gayunpaman, pinaginhawa nito ang kanyang sarili na sabihin sa kanya ang kanyang sarili. Ang sagabal sa pagitan ng magkapatid ay ang kanilang magkaibang pananaw sa kanilang lolo na si Zachary. Ngayong wala na si Zachary, hindi na nila kailangang iwasan ang mga ganoong bagay. Totoo. Hindi na siya lalabas sa harap mo. Tumango si Justin. Lumitaw ang kalungkutan sa mga mata ni Marian. Kahit siya ay wala na. Nanatiling tahimik si Justin. Alam niya na kahit na si Zachary ay hindi isang responsableng senior, at maaari pang ang ituring na isang taong kinaiinisan niya, siya ay pamilya pa rin at ang pamilya ay isang bagay na kanyang pinahahalagahan. Gayunpaman, si Zachary ay hindi gaanong mahalaga kay Marian kaysa kay Lucille. Sa isang paraan, ang kanyang pagpanaw ay talagang isang uri ng ginhawa para kay Marian. Nalaman mo na ang pagkakakilanlan ni Lucille, hindi ba? Tanong ni Justin. Ma'am, humuhuni si Marian bilang pagkilala. Nalaman ko nang marinig kong tinawag siya ni Lester na Lucille. Pero Lucille pa rin si Lucille. Hindi ko siya gagawing masama dahil lang sa apo siya ng taong iyon. Mabait siyang babae. I like this younger sister a lot. Ang magaling mong nakababatang kapatid ay talagang moody nitong mga nakaraang araw. Nag-uusap kami ni Joyce na ilabas siya para gawin ang isang bagay balang araw. Sa tingin mo saan tayo dapat pumunta? Ngumiti ng kakaiba si Justin. Inaasahan na nagtanong si Marian ng isa pang tanong. Bakit mo at ang babaeng iyon ay naglalabas ng Lucille upang maglaro? Oh. Base sa kung paano mo ito sinabi, Babe Marian, handa ka bang isama si Lucille? Tanong ni Justin. Kumunat ang noo ni Marian. Si Lucille ay ang aking nakababatang kapatid na babae. Bakit ko siya papayagan na dalhin siya ng iba? Wala akong interes na makasama ka. Tinampol ni Justin ang kanyang noo. Oo. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Si Joyce ay mabuting kaibigan ni Lucille, at nadala ko na ito kay Lucille noon. Hindi ko lang masasabi sa kanya na hindi na namin siya sasama, ngunit ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ang maghahatid sa kanya palabas, hindi ba? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Gusto kong dalhin si Lucille sa aking spa resort. Magmaneho ka kung gusto mong sunod. Seryosong sabi ni Justin, kung gayon, pipigilan ko ba si Joyce kung gusto niyang sumama? Babe Marian, I bet ayaw mo siyang makita.
Wala akong pakialam sa kanya. Sa tingin mo ba ay marami akong oras para makialam sa kaiyahiyang relasyon nyo? Marian ay kinutya sa kawalang kasiyahan. Napangiti si Justin. Alam ko. Bakit matatakot kay Joyce ang iginagalang na Boss Lysander? Magkasama tayo sa oras na iyon. Galit na galit si Marian, ngunit nagpa siya na para sa kanyang pinakamahusay na interes na manatiling tahimik. Kung hindi ay talagang mukhang natatakot siya kay Joyce. Subconsciously, malamig siyang ngumuso bago lumabas ng kwarto. Gamaan ang pakiramdam ni Justin. Bigla niyang na-realize na posibleng magkaayos sila kung mas madalas silang magkita. Walang pinagkaiba ito kay Talia, na manliligaw din ni Justin. Mabuti at buhay siya kahit na kailangan niyang harapin si Marian araw-araw. Bagamat nakaramdam siya ng pagkakasala na inilagay niya ito kay Marian, wala pa ring paraan na sasaktan niya ang isang babae para sa isa pa. Unless of course tumigil na siya sa panggugulo sa kanila from the start, which is impossible now. Paano niya aabandonahin ang iba pa niyang mga babae matapos silang samantalahin? Ang biyayang ito ng mahalin ng mga dilag ay hindi madaling tinatamasa gaya ng inaakala. 408. Nagawa ni Justin na makipag-usap kay Marian tungkol sa kanilang paparating na paglalakbay kasama si Lucille, ngunit kinailangan itong i-hold dahil pareho pa rin silang mga direktor ng kani-kanilang kumpanya. Nang makarating si Justin sa kanyang opisina kinabukasan, si Janet ay nasa loob na at naghihintay. Medyo desperate ang itsura niya, na para bang nahihirapan siya. Manager Wang, posible bang tinukso ka ng isang kliyente? Biro ni Justin. Pilit na ngumiti si Janet. Director, itigil mo na ang pagbibiro. Wala akong pakialam sa mga ganyang bagay, at wala pang masyadong tao na naglalakas loob na magkaroon ng intensyon sa mga empleyado mula sa Yellow. Pagkatapos anong nangyari? Tanong ni Justin. Bamantong hininga si Janet at may sensinang ipinaliwanag kay Justin. Kaya, wala pang 2 linggo ang natitira bago ang opisyal na paglulunsad ng audition ng Star of Yellow. Gayunpaman, hindi pa sila nagtakda ng mga lugar para sa kanilang pagpaparehistro at pag-audition. Pagkatapos makipag-usap sa koponan, nagpa siya si Janet na makipagsosyo sa isang kumpanya sa buong bansa mula sa industriya ng tersyaryo. Gayunpaman, si Janet ay tumakbo sa isang hadlang sa kalagitnaan ng proseso. Nang malaman ng kumpanya na si Janet ang department manager ng Yellow Entertainment, pinili nilang tanggihan ang negosasyon dahil gusto lang nilang makitungo sa direktor mismo. Kumunat ang noo ni Justin. Aling kumpanya ito? Bakit sila kumilos tulad ng mga bata? Alam ko tama. Galit na sigaw ni Janet. Ano ang silbi ng paggawa nito kung pareho tayong nakalistang kumpanya? Hindi mo sinabi sa akin kung anong kumpanya iyon eh. Oh, sabi ni Janet habang ipinapasa niya ang isang folder kay Justin. Ito ang pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa Stonegate na nirerango ang nangungunang 10 sa bansa, Maple Group. Natigilan si Justin. Pinagmasdan niyang mabuti ang buod habang nakangiti ng mapait. Maple. Hindi ba ito ang kumpanya ni Teresa? Mabilis na naunawaan ni Justin kung bakit tinanggihan si Janet at hiniling na tanungin ang direktor para sa negosasyon. Dapat alam ni Teresa na si Justin ang direktor ng Yellow Entertainment at sinadya niya itong makilala. Mula noong insidente ni Didi, hindi na madalas makipag-ugnayan si Justin kay Teresa. Bagamat nagugutom si Justin, hindi niya nahihiyang lumapit sa matandang dilag na nagtapat ng kanyang pagmamahal kay Justin ang biglaan para sa kanyang karne. Naging abala siya sa iba't ibang mga kaganapan kamakailan. At saka, parang wala siyang problema sa mga babaeng kasalukuyang nasa buhay niya. Nakipag-away na siya minsan, bakit siya magkakaroon ng oras para makipag-away kay Teresa? Bagamat inamin ni Justin na hindi siya tapat, hindi siya mai-inlove sa kahit sinong babae sa mundo. Siya ay naaakit sa katawan ni Teresa. Kulang siya sa parehong damdamin na pinanghahawakan niya para sa iba pang mga babae sa kanya. Ang dalawa ay bihirang makipag-ugnayan hanggang ngayon, hindi banggitin na may malaking agwat ng edad sa pagitan nila, nahirapan siyang mahalin ito ng natural gaya ng ginawa niya kay Joyce. Kaya, hindi niya mamimiss si Teresa kahit na matagal na silang hindi nagkita.
Si Teresa ay isang mapagmataas na babae. Maraming tao ang gusto ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon na samantalahin siya. Nang sabihin niya sa lalaki ang higit sa 10 taong junior niya na gusto niyang magkaroon ng something between them, hindi na siya pinansin ng lalaki. Maliwanag na hinamon nito ang pagmamataas ni Teresa. Dahil hindi nagkusa si Justin na hanapin si Teresa, natural na hindi rin niya ito makontak. Gayunpaman, dahil hindi siya nagkusa na hanapin si Justin sa loob ng ilang sandali, hindi iyon nangangahulugan na nawala na siya ng pagmamahal sa kanya. Sa pagiging single sa loob ng napakaraming taon, si Teresa sa wakas ay umibig sa isang lalaki. Imposibleng putulin niya ang relasyon niya dahil lang sa sinabi niya. Bilang resulta, lubos na makatwira na nakakaramdam siya ng sama ng loob. Alam ko kung bakit nangyari ito ng higit pa o mas kaunti. Bibisitahin ko si Maple ng personal. Hindi kita sinisisi dahil ito ay higit sa lahat dahil sa aking mga nakaraang pakikipag-ugnayan sa kanila, nakangiting sabi ni Justin. Napatulala si Janet dahil nalilito siya sa totoong nangyari. Pilit na ngumiti, lumabas siya ng silid upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Naupo si Justin sa kanyang opisina ng medyo matagal bago dumating si Joyce dala ang kanyang handbag. Nagsuot siya ng light brown na winter na damit kasama ang isang pares ng high leather na bota na nagmistula sa kanya na namimili sa Avenue des Champs-Élysées sa halip na isang babaeng opisina. Walang pagtutol si Justin sa hitsura ng munting vixen na ito. Magiging ayos lang siya basta maganda ang hitsura niya. Kinailangan niyang baliwalain ang mga bulong ng karaniwang tao. Babe Joyce, manatili sa opisina. Pupunta ako sa isang lugar para pag-usapan ang negosyo, pagpapalim ni Justin. Hindi inaasahan ni Joyce na lalabas si Justin kaninang madaling araw. Ilang beses niyang kinusat ang kanyang mga mata nang makaramdam siya ng pagkalito. Negosyo. Hindi mo ba ako pwedeng isama? Alam ni Justin na ang kasalukuyang Teresa ay dapat magkaroon ng labis na kawalang kasiyahan sa kanyang pag-uugali. Kung magsasama siya ng isang babaeng secretary na nakakaakit ng kaluluwa, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Kaya, ikinaway niya ang kanyang kamay at sumagot, hindi na kailangan. Manatili ka rito. Ito ay isang bagay na dapat kong personal na alagaan. Tumigil sa pagtatanong si Joyce at masunuring tumango. Binigyan niya ng halik si Justin bilang pampatibay loob bago siya umalis. Sinuri ni Justin ang address ng punong tanggapan ng Maple Group bago mag-isang magmaneho doon. Siya ay nalilito kung ano ang aasahan. Ang magustuhan ng isang babaeng tulad ni Teresa ay itinuturing na isang pagpapala, ngunit kailangan niya magduso kung siya ay gumawa ng maling hakbang. Ang kasalukuyan ay isang magandang halimbawa. Kinailangan niyang bumisita sa kabilang panig para humingi ng tawad bago pa man ito masangkot sa kanya, para ipaliwanag kung bakit ang tagal niyang hindi nakontak. Pagdating niya sa punong tanggapan, napansin niyang medyo luma na ang gusali. Gayunpaman, marami pa ring mararangyang sasakyan ang nakaparada sa labas. Ang Maple Group ay natural na mayroong malaking halaga ng mga reserba na nakalaan para sa nakatataas na pamamahala. Dumating si Justin sa counter at iniulat ang kanyang pangalan at pinangalingan bago siya nakangiting dinala ng babaeng nagtatrabaho doon sa opisina ni Teresa. Inaasahan ni Teresa ang pagdating ni Justin, kung hindi siya papasukin ng ganoon kadali, nang hindi tinanong tulad ng appointment na ginawa noon pa man. Dumating si Justin sa opisina at kinatok ang pinto na may nakasulat na Cheo sign. Maya-maya ay narinig na ang pamilyar na boses ni Teresa, pasok. Ang ginang na nagtatrabaho sa front counter ay gumawa ng gesture na yayain siya sa loob bago tumalikod at umalis. Nagkibit balikat si Justin at nilinaw ang boses bago buksan ang pinto at pumasok sa opisina. Ang opisina ni Teresa ay halos kalahati ng laki ng kay Marian, ngunit maganda pa rin ang hitsura. Ang iba't ibang kasangkapan ay maingat na ginawa gamit ang redwood. Nahulaan ni Justin na ang mga ito ay gawa ng kamay ng ilang Italian crafter. May nakasabit na imitasyon ng fan conscrow sa dingding. Ang katotohanan na si Teresa ay isang tagahanga ng gayong mga ink painting ay higit na nauugnay sa kanyang mature na kaisipan. Sa likod ng office table, nakaupo si Teresa na nakayuko habang may binabasa.
Hindi siya nagpakita ng intensyon na pagbayaran si Justin ng anumang isip. Bahagyang ngumiti si Justin nang makilala niya ang mga palatandaan ng galit, ngunit hindi siya naiinis. Naglakad siya papunta sa isang sofa na gawa sa totoong leather bago umupo at pumikit para magpahinga. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay itinaas ni Teresa ang kanyang ulo. Ang kanyang malatubig, makinis at may kintab na mukha ay kaakit-akit gaya ng dati, ngunit nagpakita ng isang pahiwatig ng kawalang kasiyahan. Sa isang di magiliw na titig, tiningnan niya ang lalaki na masayang nagpapahinga at sinabing, talagang matapang si Derek Gibson na pumunta rito at nagpahinga sa aking sopa. Binuksan ni Justin ang kanyang mga mata at bumaantong hininga, hindi ba dahil abala ang CEO? Ayokong matakpan ka ng walang pakundangan. Malamig na ngumuso si Teresa habang siya ay tumayo bago dahan-daang naglakad patungo kay Justin. Ang kanyang monochrome cardigan at tight-fitting black jeans ay nagpaganda sa kanya. Ang kanyang umuugong na puwit at tuwid na dibdib ay walang alinlangan na dahilan ng maraming pantasya ng mga lalaki. Napalunok si Justin ang kanyang laway nang maririnig. Ang sisiw na ito ay mukhang mas mapang-akit sa damit ng taglamig, naisip niya. Mukha ba akong maganda? Tanong ni Teresa. Tumango si Justin. Palagi kang maganda. Kung ganoon, bakit ang tagal mong dumating para tingnan? Napakamot ng ulo si Justin habang humahajejek. Dahil naging abala ako sa maraming gawain, hindi banggitin ang bagong taon ng Chino. Kailangan kong manatili sa aking pamilya, hindi ba? Ngumuso si Teresa bago tumawa habang ayaw maniwala sa kanya. Umupo siya sa tapat ni Justin bago matikas na humigop sa isang tasa ng mainit na kape. Hindi ako naniniwala na ang ginawa mo lang ay manatili sa pamilya. Sa halip, naglalaro ka ng Snatch the Bride. Natigilan si Justin. Alam mo rin ang tungkol dito. Mas may kakayahan ako kaysa sa inaakala mo, nakangiting sagot ni Teresa. Ngumuso si Justin bago tumango. Wala talaga siyang maitago sa babaeng ito. Sa paghusga mula sa katotohanan na ang kalihim ng partido na si Peter ay may gusto sa kanya sa loob ng maraming taon ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob na pagalitin siya, natural na hindi lamang siya ang CEO ng isang malaking korporasyon. Siya ay may iba pang mga bagay upang aibak ang kanyang posisyon pati na rin. Alam mo naman kung bakit ako nandito ngayon, di ba? Tanong ni Justin. Umiling si Teresa. Hindi ko alam. Nalungkot si Justin. Nakangiting mapait, sumagot siya, kailangan mo bang gawin ito? Hindi tayo magkaaway. Inaamin ko na hindi ako madalas magtanong tungkol sa iyo, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala tayong substantive na relasyon, hindi ba? Nanlamig ang mga pisngi ni Teresa habang ang kanyang tingin kay Justin ay kasing talas ng mga kutsilyo. So ganito mo nakikita ang relasyon natin. Ang puso ni Justin ay marahas na nagkontrata sa isang segundo. Awkward siyang ngumiti at sinabing, hindi naman ganoon talaga. Pero pakiramdam ko ay lampas na sa atin ang pagtitimpi sa maliliit na bagay dahil pareho tayong matanda. Dapat nating pag-usapan ang tungkol sa trabaho kapag nagtatrabaho tayo. Malamig na ngumiti si Teresa. Isang nag-aalalang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Justin, alam mo bang hindi ako magdadalawang isip na sampelan ang isang lalaki na magsasabi sa akin na I've fallen for you, after knowing me for only a few days. Dahil ito ay katulad ng pasasabi sa akin ng I want to sleep with you, pero sinabi sa ibang paraan. Gayunpaman, kapag sinabi ko sa isang lalaking naka-interact ko ng ilang araw lang na nahulog na ako sa iyo, para sa akin, pareho lang yun sa pagsasabi ng gusto kong ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Pero obviously, tinatreto ito ng lalaking inamin ko na hindi dapat seryosohin. Nanatiling tahimik si Justin. Hindi niya inaasahan ang antas ng kahalagahan ng pag-uusap na kailangan nilang maging ganoon kataas. Kung totoo ang sinabi ni Teresa, talagang lumampas na siya sa linya. Actually based on your qualifications, I am not the right match for you. You should be very aware that I can't give you a lot of things that you want, sabi ni Justin. Isang nakakalungkot na ngiti ang pinakawala ni Teresa.
Alam mo ba kung bakit laging tinatakpan ni Cupid ang kanyang mga mata bago magpaputok ng palaso ng pag-ibig ayon sa sinaunang mitolohiyang Griego? Bakit? Tanong ni Justin, dahil hindi pa siya nakarinig ng anumang ganoong uri noon. Dahil, mahinahong tinitigan ni Teresa si Justin habang ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap at pagiging komplikado dahil, ang pag-ibig ay bulag. 409. Hindi naiwasang isipin ni Justin ang kanyang posisyon nang sabihin ni Teresa ang salitang bulag. Ang babaeng ito ay lalong agresibo sa harap ni Justin, habang siya ay naging pasibo. Gayunpaman, hindi inisip ni Justin na si Teresa ang may kalamangan, dahil siya ang tunay na makakagawa ng pagbabago. Mukhang may. Nakagawa ako ng malupit na pagkakamali, sabi ni Justin na may mahinang ngiti. Umiling si Teresa. Naging malupit ka, ngunit hindi ka nagkamali. Sinusubukan ko lang na makuha ang isang bagay na gusto ko. Siyempre, maaari mong piliing palampasin ang lahat ng sinabi ko. Kakausapin kita ng propesyonal para sa mga layuning may kaugnayan sa trabaho, para maging komportable ka. Inabot ni Justin ang bulsa ng kanyang kamiseta habang gusto niyang humahit ng sigarilyo, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang nasa opisina siya ng iba. Nahihiyang binawi niya ang kamay at seryosong sinabing, hindi ito pwedeng ipagpilitan. In the future, we'll meet up to have a meal together when we have time. Mabaigo man tayong maging magkasintahan, ayos lang sa akin na maging magkaibigan lang. Ngumiti si Teresa. Natutuwa akong marinig mong sabihin iyon. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa trabaho ngayon? Malapit na talaga ang ating Star of Yellow audition, nakangiting sabi ni Justin. Tumango si Teresa. May gusto sana siyang sabihin pero nag-ring ang phone niya na nagsilbing interrupt ayon. Kinuha ni Teresa ang kanyang telepono at agad na sumimangot nang tumingin siya sa screen. Pagkakuha ng tawag, tinanong niya, ano ang nangyari? Hindi narinig ni Justin ang naririnig ni Teresa. Nang matapos siyang magsalita ay hindi siya masyadong masaya. Manahimik ka. Darating ako sa loob ng kalahating oras, sabi ni Teresa bago tinapos ang tawag at bumaantong hininga. Hindi pa nakita ni Justin ang walang magawang ekspresyon ni Teresa noon. Nag-aalala, nagtanong siya, ano ang nangyari kay Didi? Malabo nang umiti si Teresa at sinabing, ano ang mangyayari sa batang iyon? Nagtatago siya sa kanyang paaralan para maghanda para sa entrance exam sa kolehiyo. Ang nakababatang kapatid ko ang nasangkot sa gulo. Kapatid mo. Tumango si Teresa bilang pagkilala. Sa totoo lang, bumalik ako sa Central City kanina nang hindi kami nag-uusap. Kamakailan lang ay bumalik ako sa Stonegate. Ngunit sa pagkakataong ito, sinundan ako ng aking nakababatang kapatid na si Joshua Dawson dito. Ang brat ay isang through-and-through troublemaker. Hiniling sa akin ng mga nakatatanda sa bahay na bantayan ko siya, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon ng gulo. Hindi alam ni Justin na ang Dawson clan ay mula sa Central City. Ang nakababatang kapatid ni Teresa ay tila nag-aalalang tao ayon sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Kinagat ni Teresa ang kanyang mga ngipin. May naalala tuloy siya. Tinanong niya, kumusta ang iyong mga kasanayan sa pagmamaneho? Paano ito kumpara sa iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban? Natagpuan ni Justin ang kanyang tanong na kakaiba. Nag-isip siya sandali bago sumagot, hindi ako ang pinakamahusay, ngunit sa palagay ko sapat na ako upang ituring na isang kalahating eksperto dito. Siyempre, kung gusto mong sumabak ako sa isang car crash competition, siguradong ako ang pinakamagaling sa mundo dahil hindi ako natatakot sa kamatayan, naisip ni Justin. Pinalakpakan ni Teresa ang kanyang mga kamay ng isang beses bago sinabing, paano ito? Paboran mo ako at agad akong sasang-ayon sa iyong mga tuntunin para sa ating partnership. Ibibigay ko sa iyo ang aming pinakapaborebleng plano para sigurado. Nito si Justin. Sinisikap mo bang gawin akong driver mo? Sumunod ka sa akin sa isang lugar. Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Ang misteryosong ngiti ni Teresa ay nagmukhang isang mapanlinlang at tusong sorrow. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, si Justin ay dinala sa limitadong edisyon ng itim na Land Rover ni Teresa at dumating sa isang bakanteng lupain malapit sa suburb ng Stonegate.
Kitang-kita ang mga karatula at billboard mula sa malayo. Sa wakas ay nalaman ni Justin na siya ay dinala ni Teresa sa isang lugar na tinatawag na Maple Racing Club. Maliwanag, isa ito sa mga negosyong pag-aari ng Maple Group. Katulad ng iba pang mga pasilidad na pag-aari nila, ang isang ito ay isang lugar para sa mga mayayamang tao na mahilig sa mga kotse upang magkaroon ng isang lugar kung saan sila mag-enjoy. Maraming sikat sa mundo ng mga kotse tulad ng Lamborghini, McLaren, pag-ani ay nagkakahalaga ng isang walang katotohanan na halaga sa tuwing bubuksan ang makina o idinagdag ang mileage sa metro nito. Sa ilang Lamborghini Club sa ibang bansa, kung gusto ng mga turista na magkaroon ng test drive, hindi lamang sila kailangang magbayad ng malaking halaga ng insurance fee, kailangan din silang magbayad ng daan-daang dolyar na Amerikano upang simulan ang makina upang masubukan ang pagmamaneho ng isa sa mga riles ng karera. Kapag ang mga sasakyang ito ay pinaandar sa kalsada, ang kanilang mga may-ari ay kailangang magbayad para sa malaking halaga ng petrolyo na natupok kasama ng mataas na bayad sa pagpapanatili, na magdadala ng mataas na panganib. Kaya, binuksan ng mga car club upang mabusog ang mga mahilig sa ayaw ipagsapalaran ang mga pagbabayad ng kanilang sariling sasakyan. Siyempre, hindi lahat ng mayayamang tao ay maaaring magtayo ng ganoong club. Kung wala ang hindi maarok na background ni Teresa, tiyak na hindi siya maglalakas loob na magsimulang magpatakbo ng gayong marangyang lugar. Pagkatapos ng lahat, ang mga regular sa lugar na ito ay hindi ordinaryong tao. Kailangang makuha ni Teresa ang kanilang tiwala bago sila pumayag na ilagay ang kanilang napakamahal na mga sasakyan sa kanyang lugar. Naging interesado si Justin tungkol sa totoong background ni Teresa. Ngayong alam niyang nasa Central City din ang kanyang clan, unti-unti niyang nabuo ang magaspang na ideya kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya alam kung anong posisyon ang hawak nito sa kanyang clan. Pagkatapos ay parada ang kanyang Land Rover sa isang eksklusibong VIP spot, dinala niya si Justin sa isang modernong gusali na may disenyong katulad ng sa isang airport. Ang malaking kalsada ay may maraming konektadong mga landas. Sa katunayan, habang naglalakad sila, nakakita si Justin ng ilang helicopter at pampasaherong eroplano. Maliwanag, ang gusali lamang ang nag-imbak ng hindi mabilang na mga mamahaling sasakyan, mayroon ding mga pribadong jet na pag-aari ng mga mayayaman sa loob. Medyo hindi nakaimik si Justin. Bagamat mayaman si Marian, mas mayaman kaysa sa Maple Group ni Teresa, imposible para sa kanya na magtayo ng ganoong airport kung gusto niya. Ang Zenica ay hindi katulad ng Amerika. Ang Amerika ay may higit sa kalahati ng mga pribadong jet sa mundo, kaya ang mga paliparan ay mas karaniwan doon. Sa isang napakahigpit na bansa tulad ng Zenica, hindi lamang gawa ni Teresa na magtayo ng club para sa mga mamahaling sasakyan, nagtayo rin siya ng airport para sa mga pribadong jet. Siya ay tulad ng isang empress mula sa nakaraan. Nakakagulat ba ito sa iyo? Tanong ni Teresa, tuwang-tuwa. Napansin niya ang nagulat na ekspresyon sa mukha ni Justin. Tumango si Justin. Nagbiro siya, kung mas nakikipag-ugnayan ako kay CEO Dawson, mas nararamdaman kong may mga superpower ka. Ngumiti si Teresa at sumagot, sa maraming pagkakataon, gusto ng isang babae ang isang lalaki kapag hindi niya ito lubusang ma-dissect. Kapag may gusto ang isang lalaki sa isang babae, bagamat hindi gaanong halata, ito pa rin ang nangyayari paminsan-minsan. Ito ay maituturing na isang magandang halimbawa. Nagkibit-balikat si Justin. Dapat niyang aminin na hinding-hindi darating ang mga lalaki sa puntong masasabing talagang naiintindihan nila ang isang babae. Pagdating nila sa isang magandang pinalamutian na bulwagan, isang nasa katanghaliang gulang, eleganteng bihis na babae ang lumapit kay Teresa ng may paggalang at sinabing, "Boss, si Young Master Joshua ay nasa rest area ng unang track." Sino ang lalaking nakipagkarera sa kanya? Nasuri mo na ba ang background niya? Mahigpit na tanong ni Teresa. Tumango ang ginang at sumagot, "Oo, mayroon ako." Siya ay isang mayabang na magkakarera mula sa Austrian Formula, isang Red Bull team na tinatawag na Web. Siya ang kampyon ng karera ng Aleman, at ang pinakamataas na pagganap na magkakarera sa kampyonato sa mundo ngayong taon. Bakit siya pupunta sa club namin? Sino ang nagdala sa kanya dito? Nagdududang tanong ni Teresa. Sumagot ang ginang, si Young Master Nigel.
Si Mr. Webb ay kaibigan niya mula sa ibang bansa. Pumunta siya sa Stonegate para sa isang karera sa pagkakataong ito, at pumunta rito sa kanyang downtime. Sino ang nakakaalam? Young Master Joshua. Naulit muli ang kanyang pagkagumon sa pagsusugal. Inis na hinimas ni Teresa ang kanyang noo. Bigla siyang nagpatuloy, teka. Sinabi mo bang Young Master Nige? Saan ang ni Nigel siya galing? Siya si Gareth mula sa Central City Nigel clan, sagot ng ginang. Kaya siya. Mukhang naunawaan ni Teresa ang sitwasyon. Nakapout si Justin na nakatayo sa tabi. Bakit ako sobrang nakatadhana kay Gareth? Dumating ako para gawin ang isang pabor kay Teresa, at dapat na makipagkompetensya ako sa racer na dinala niya. Gayunpaman, dahil kaibigan siya ni Gareth, hindi ako mag-iiwan ng awa. Ayaw ko sa mga pusa na nakatuon ang atensyon sa asawa ng iba, naisip ni Justin. 410. Matapos ipaliwanag ng manager ang nangyari sa club, naglakad sila papunta sa rest area ng unang track. Ang opisyal na pamagat nito ay isang rest area, ngunit talagang isang maluwag na living hall. Ang liwanag ng araw ay sumikat sa transparent na tempered glass na bintana, habang ang heater sa lugar ay nagpainit sa silid. Napakaraming halaman ang nakalagay sa paligid ng lugar na nagbibigay ng napakaganda at kaakit-akit na pakiramdam. Mas mayaman ka kaysa sa inaakala ko, sabi ni Justin pagkatapos tumingin sa mga magarang pasilidad sa paligid. Ngumiti si Teresa habang nakangiti, walang sino man ang handang pumunta kung pumutol ka para makatipid ng pera. Ang mga taong pumupunta rito ay pera ang kanilang pinakamababang prioridad. Tumango si Justin bilang pagsang-ayon. Habang nag-uusap sila, kitang-kita ang ilang figure na nakatayo sa parking area sa harap. Inaasahan, ito ang paksa ng bagay na si Gareth. Gayunpaman, hindi siya nakasuot ng suit ngayon. Nakasuot lang siya ng casual Armani shirt na may scarlet necktie, mukhang nakaistilong gaya ng dati. May nakatayong well-built western guy sa tabi ni Gareth na may manipis na mukha na may bigot na nagpamukha sa kanya na panlalaki. Nakasuot siya ng multicolored dad hat at may hawak na bote ng martel sa kanyang kamay. Masaya siyang nakikipag-chat kay Gareth habang nilalamon ang paminsan-minsang subo ng kanyang inumin. Isang malaking silhwete ang biglang sumugod mula roon. Sumigaw siya, "Elder sister! Elder sister!" Nagulat si Justin nang makita siya. Siya ay sa lahat ng paraan, ang kahulugan ng isang matipunong tao mula sa Hilaga. Palibhasa'y humigit kumulang 1.9 metro ang taas at tumitimbang ng humigit kumulang 100 kilo, siya ay may kulot na buhok at isang parisukat na mukha bukod pa sa hindi normal na malalaking butas ng ilong. Nakasuot ng leather coat, mukhang nababalisa siya at naiinis na dahilan para magmukha siyang bata. Ang ganitong mga ekspresyon ng mukha ay naging kakaiba sa gayong katawan. Halos matawa si Justin matapos makita ang lalaking ito. Ilang beses ko bang ipaalala sa iyo na huwag ka ng sumugal? Kailan mo babaguhin ang iyong masamang ugali? Saway ni Teresa. Bagamat kinailangan niyang itaas ang ulo para tingnan siya, ginamit niya ang tono ng isang senior para turuan siya ng leksyon. Ibinaba ng napakalaking lalaki ang kanyang ulo na para bang siya ay mali. Gamit ang kanyang namamaos na boses, mahina siyang nagsalita, nagdala si Gareth ng isang taga-kanluran upang ipakita sa ating lugar. Hindi ba dapat nating ipagpatuloy ang mahusay na tradisyon ng ating mga ninuno na bumangon at lumaban? Kumuha ka ng kutsilyo sa kusina kung gusto mong bumangon at lumaban. Bakit ka papayag na makipagkarera sa kanya? Karera ka ba? O nagsimula ka na bang sumali sa mga kompetisyon sa pagtakbo mula noong 8 Nation Alliance? Sa tingin mo ba ito ang Olympics? Sigaw ni Teresa. Pinilit na ngumiti ang malaking lalaki habang sinusubukan niyang gumawa ng isang cute na aksyon para makuha ang mabuting panig ni Teresa. Inabot niya ang kanyang malalaking kamay upang hawakan ang kay Teresa bago ito iling-iling. Elder sister. Elder sister, ikaw lang ang maaari kong lapitan. Pakiusap tulungan mo ang iyong kaawa-awa na little Joshua. Ang 579 na Gito ay ang regalo ko sa iyong kaarawan mula sa iyo. Paano ko ito mawawala sa iba? Si Justin na nakasaksi sa eksenang ito sa likod ay halos mawala ng malay.
Ang tono at kilos ng malaking lalaki ay lubhang nakaka-trigger, na nagpapabaliw sa sinumang ordinaryong tao. Hanggang kailan ko ba ito tiisin? Naisip niya. Ang mga empleyado at bodyguard sa malapit ay kailangang kumilos na parang wala silang nakita. Talagang mahirap para sa kanila. Sa sandaling ito, dinala ni Gareth si Webb. Masigasig niyang binati si Teresa nang makita siya. Gayunpaman, nang mapansin niyang naroon din si Justin, nagsimula siyang magmukhang iritado. Bakit ka nandito? Tanong ni Gareth habang nakakunot ang noo. Bakit hindi ako pwede dito? Binalik ni Justin ang isang tanong. Malamig na ngumiti si Gareth. Alam mo ba ang uri ng mga bayarin na kinakailangan upang maging miyembro dito? Batay sa iyong hindi kahanga-hangang sahod, sa palagay ko ay hindi mo kayang bayaran ang 10% ng paunang bayad. Mahinahong sumagot si Teresa, kaibigan ko si Justin. Humingi ako ng tulong sa kanya para makipagkompetensya kay Mr. Webb para sa kotse. Sa sandaling matapos magsalita si Teresa, hindi lamang nagsimulang tumingin si Gareth kay Justin na may kakaibang tingin, maging si Joshua ay lumaki ng husto habang sinusuri niya si Justin. Para kay Joshua, si Justin ay isa lamang supporting role. Hindi niya inaasahan na magiging kaibigan ng kanyang nakatatandang kapatid ang ganoong tao, lalo pa ang kanyang tagapagligtas. Habang tumitingin si Joshua kay Justin, mas napansin niya ang ilang anyo ng intimacy. Miss Tang, kinukuha mo ba kami ng kaibigan ko bilang biro? Tanong ni Gareth na may kakaibang ngiti. Para sa kanya, may pagkakaiba sina Justin at Webb sa araw at gabi. Kahit na pumili lang si Teresa ng taxi driver sa kalsada, nadama ni Gareth na mas maaasahan pa rin ang tao kaysa kay Justin. Hindi maintindihan ni Webb ang Mandarin, kaya hiniling niya sa katabi niya na tumulong sa pagsasalin. Nang malaman niya na ang lalaking may apelyidong Gibson ay gustong makipagkarera sa kanya upang maibalik ang kotseng natalo sa kanya ni Joshua kanina, ito ay nagpukaw ng kanyang interes at tumingin siya kay Justin ng may kawili-wiling tingin. Totoo, ang isang eksperto ay walang dahilan upang matakot sa karaniwang tao. Sa halip, ginugugol nila ang mas magandang bahagi ng kanilang buhay sa paghahanap ng isang karapat-dapat na kalaban. Walang dahilan si Webb para maliitin si Justin batay sa hitsura lamang. Ang tanging paraan na ang isang magkakarera ay talagang masasabing tumayo sa itaas ng iba ay kapag sila ay iginagalang ang bawat isa at ang bawat iba pang magkakarera. Habang mas nakikinig si Justin, mas nalilito siya. Pinutol niya ang mga ito at sinabing, hindi pa rin ako sigurado kung ano ang nangyayari dito. Napag-uusapan na ninyo ang tungkol sa karera ng kotse at muling nanalo sa kotse. Ano ang nangyayari? May makapagpaliwanag ba sa akin? Sasabihin ko sa iyo. Nagboluntaryo si Joshua na kumikilos na parang isang tagamasid sa insidente. Nagsimula siyang ipaliwanag ang nangyari nitong mga nakaraang oras na parang isang tagalabas. Kaya, pumunta lang si Joshua sa Stonegate kasama si Teresa mula sa Central City dahil naiinip siya. Dahil wala siyang magawa, naging personal playground niya ang iba't ibang pasilidad na pagmamay-ari ng Maple Group. Nagkataon na dumating siya sa racing club ngayon. Sinusubukan niya ang ilang bagong race car na kaka-import pa lang, at dinala ni Gareth na nasa Stonegate ang kanyang kaibigan para magpalipis ng oras. Nang ilarawan ni Gareth kung gaano kahusay ang kanyang kaibigan na si Webb, gusto ni Joshua na magpakitang gilas at sumikat sa isang karera. Kaya, hinamon ni Joshua si Webb sa isang karera, na ang premyo ay ang iba pang sasakyan. Sa huli, hindi lang pinahiya ni Joshua ang sarili, nawala din ang kanyang Ferrari 599 na Jeto na ibinigay ng kanyang nakatatandang kapatid na babae noong kanyang kaarawan. Ayaw niyang isuko ang kanyang sasakyan. Hindi pinapansin ang katotohanan na ang kotse ay ginawa sa sobrang limitadong dami, hindi ito magiging pareho kung siya mismo ang bumili ng isa. Walang kabuluhan ang halaga sa likod ng kotse. Pagkatapos noon, tumawag si Joshua kay Teresa para humingi ng tulong sa pag-asang makuha ang kanyang sasakyan. Nalungkot si Justin matapos makinig sa kwento ni Joshua. Malamang, lumapit siya para asikasuhin ang gulo na dulot ng nakakalokong nakababatang kapatid ni Teresa. Hoy, kuya, magaling ka bang magmaneho?
Confident ka bang manalo? Binitawan ni Joshua si Teresa at ipinatong ang kanyang braso sa balikat ni Justin. Stupid rabbit! Anong pinagsasabi mo? Sinipa ni Teresa si Joshua sa kanyang hita habang agad itong namula. Ito ay hindi isang paminsan-minsang sipa sa hitsura ng welga. Napaatras ng ilang hakbang si Joshua bago nahihiyang sinabing, "Elder sister, hindi ka pa nakapagdala ng nobyo sa bahay. Ngayon ay narito na ang isa, hindi ba siya maaan maging bayaw ko?" Si Teresa ay nagkaroon ng gana na hampasin ng Lario ang kanyang tulalan na nakababatang kapatid. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang galit na nakatitig sa kanya bago sinabi kay Justin, "I'm sorry." Ang kanyang utak ay walang laman kundi kalokohan. Huwag mo siyang masyadong seryosohin. Mahihirapan talaga ako kung seryoso ko siya. Pinunasan ni Justin ang malamig na pawis sa kanyang noo. Inilibot ni Teresa ang kanyang mga mata bago tumingin kay Gareth na nabigla. "Mr. Nigel, dapat alam mo ang presyo ng sasakyan. Alam mo rin na kotse iyon na regalo ko sa walang kwentang kapatid ko noong kaarawan niya. Bagamat natalo nga siya, sana mabigyan mo kami ng pagkakataong makipagkompetensya muli. Ano sa tingin mo? Miss Tang, dapat ay alam mo rin na ang isang ganap na luto na itik ay hindi na makakalipad. Dapat ay walang dahilan para isugol natin ang sasakyan." Ngumiti ng masama si Gareth. Sumimangot si Teresa sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Paano ito? Hahayaan ko si Justin na pumili ng kotse mula sa aking garahe upang makipagkarera kay Mr. Webb. Kung matalo tayo, ang kotseng pipiliin ni Justin ay sa iyo rin at kay Mr. Webb. Kung manalo tayo, gusto lang nating maibalik ang ating Ferrari. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."